Sinabi ni Alicia kay Naiya na nasa top ng stone wall si Dorel. Kumalma rin muna ng saglit si Dorel dito at nagpa-disperse ng usok. Tiningnan naman siya mabuti ni Glenn para maobserbahan. Sinabihan naman ni Alicia si Naiya na mag-turn right para makalapit kay Dorel. Pero hesitant sumunod si Naiya at nagreklamo siya dahil ayaw daw talaga niyang harapin ngayon si Dorel ng ganito. Dahil dito, pinilit ni Alicia si Naiya sa paraan ng paghila sa kanyang kanang braso para mapuwersa ang pagliko ng kanyang pagpapalipad sa cart. Napasigaw naman sa kaba si Nellel dahil sa pag-aagawan ng control ni Alicia at Naiya sa kanilang cart na sinasakyan. Naglalakad na si Dorel nang may lumiliyab na sacred treasure at namumulang demonic eyes papunta kay Tuwara na matapang naman siyang hinaharap kasama ang kanyang special unit na mga magic sword soldiers. Sinabihan ni Tuwara ang special unit niya na kalimutan na ang iba pang mga small fry at mag-focus lang sila sa pagpigil kay Dorel. Ayon kay Tuwara, ang kapangyarihang taglay ng magic swords nila ay second only to sacred treasures. At kapag inoverwhelm nila si Dorel with their numbers ay kakayanin nila siyang pigilan. Pagsigaw ni Tuwara ng go ay sumugod na ang magic sword soldiers niya. Sinabi niya sa kanila na si General Dorel lang ang nag-iisang kailangan nilang talunin na kalaban. Hinanda naman ni Dorel ang kanyang espada at sa paglapit sa kanya ng mga sundalo ay binigyan niya sila ng isang upward slash. Nagtalsikan patalikod ang apat na naunang sumugod na magic sword soldiers sa lakas ng atake ni Dorel, pero hindi pa rin ito ikinatakot ng iba pang magic sword soldiers at nanatili pa rin silang matapang na sumugod. Pero walang talab sa armor ni Dorel ang mga espada nila. Nag-comment lang tuloy si Dorel at sinabing mga annoying pest sila. Tapos, nag-order na si Tuwara sa special unit archers niya na mag-aim kay Dorel sa tuwing natatapos siyang mag-swing ng sandata. At dapat gamitin ng mga archers ang special arrows nila na may arrowheads na gawa sa mana hydrite. Sinunod naman ng mga archers ang tactic ni Tuwara at sabay-sabay silang nagpalipad ng maraming mana hydrite arrows papunta kay Dorel, nakakatapos lang ubusin ang magic sword soldiers na sumugod sa kanya. Nakita niya ang mga paparating na mga pana pero hindi niya magawang mailagan ang lahat nito at nag-raise ng isang pana ang mukha niya sa right side. Ikinagalit niya ito kaya ginamit niya ang kapangyarihan mula sa kanyang third eye. Tapos, hinagis niya ng malakas paarap ang espada niya papunta kay Tuwara, at biglang naglaho ang katawan niya. Nagulat ang mga magic sword soldiers sa nakita nilang ginawa ni Dorel, at sinabi naman ni Tuwara na malamang ay gumamit si Dorel ng magic. Agad na nagkumpulan ng mga sundalo para bumuo ng shield wall para maprotektahan ang kanilang prinsesa mula sa paparating na flying sword. Tapos, bigla na lang lumitaw ang katawan ni Dorel na lumilipad din pala kasama ng espada niya. Nagulat naman ang ilan sa mga sundalong nakakita nito. At paglapit ni Dorel sa shield wall ay nagbigay lang siya ng isang big swing para patalsikin ang lahat ng bodyguards ni Tuwara. At dahil defenseless na ngayon ang prinsesa, nagawa ng makalapit ni Dorel sa kanya at agad niya siyang sinakal gamit ang kaliwang kamay. Walang magawa ang mga archers sa bandang likuran ni Tuwara para tulungan siya, pero mabuti na lang ay hindi pa rin nabibitawan ni Tuwara ang King's Hammer na nasa kanang kamay niya. Pinuri naman ni Dorel ang bravery ni Tuwara at ininsulto rin niya siya sa kanyang pag-aakala na naging kabilang na siya sa royal family nang dahil lang nagpakasal siya sa isang royal family member. Ayon kay Dorel, hindi maaaring maging isang ruler si Tuwara kahit kailan. Habang nasasakal ay sinabi naman ng prinsesa na alam niya iyon at wala siyang kahit anong trace ng royal blood mula sa kanyang ancestors. Sumangayon si Dorel sa kanya at sinabing ang tanging person lang na pwedeng maging hari ay ang pinakamalakas na makakapag-inherit ng bloodline. Ito ang kanilang absolute rule, kapag namatay ang direct line ng hari, mula sa isang distant lineage ay magkakaroon ng isang sanggol na ipapanganak ng may taglay na matinding lakas. Ito ang law of the world. At pumunta dito si Dorel para sirain mismo ang law na yun at para punitin ang destiny away from the world. Narealize naman ni Tuwara na ang kausap niya ay hindi talaga si Dorel, kaya tinanong niya kung sino siya. Sinabi naman ni Dorel na dahil hindi naman si Tuwara ang hari ay hindi niya kailangang malaman. Nasaktan naman at nahirapan ang huminga si Princess Tuwara dahil hinigpitan pa lalo ni Dorel ang pagsakal niya sa kanya. Pero kahit pa ganun ay nagawa pa rin ni Tuwara na isipin ang kanyang goal na gamitin ang King's Hammer para sirain ang sacred treasure ni Dorel na The Black Dragon.
Ang problema lang ay nasa right hand niya ang King's Hammer at hindi niya maabot ang The Black Dragon na nasa left side niya banda. Alam nito Warren na kapag ginamit niya ang King's Hammer para tamaan ang The Black Dragon ay siguradong hindi ito magiging unscathed. Mabuti rin na hindi aware si Dorell tungkol sa hammer na hawak niya. Naniniwala si Warren na kapag na-nullify niya ang enhancements ng The Black Dragon ay magkakaroon sila ng magandang chance of victory. Kaso ang problema, kapag nilaipat niya ang King's Hammer from her right hand to her left hand ay mahahalata ito ni Dorell at mabibisto siya. Kailangan niya ng moment na magkaroon lang ng maliit na opening para magawa ito. Pero dahil malabong mangyari yun, nag-alala na lang ang mga sundalo niya para sa kanya dahil halos mawalan na siya ng hininga. Pero biglang napatingin sa likuran si Dorell dahil mayroon siyang napansin na paparating sa kanya. At iyon ay ang flying cart mismo na sinasakyan ni Alicia at dinadrive ni Naia. Familiar kay Dorell ang itsura ni Alicia at mukhang nakikilala niya siya. Sumigaw naman si Alicia ng "I've come for you, Dorell." Habang si Naia naman ay patuloy lang na umiiyak sa takot kay Dorell at nagmamalinis, dahil hindi daw siya ang bad guy. Nagulat naman si Warren nang makita ang hero na si Alicia dahil hindi niya ito ini-expect. Nakilala naman ni Dorell na si Alicia nga ang daughter of the Sword Master na kanyang pinaslang years ago. Sinabi naman ni Alicia na tama si Dorell ng pagkakakilala sa kanya at andito siya para ipagganti ang kanyang tatay na si Margot. Dahil dito, tumalikod na ni Dorell para harapin ang paparating na si Alicia, habang sa kalpera ng kanyang kaliwang kamay si Tawara. Pero dahil nanatili lang si Tawara sa kanyang pwesto, lumapit na sa right side ang The Black Dragon at nagkaroon na siya ng opening para maabot ng King's Hammer ang Sacred Treasure at mabigyan ng damage. Hindi na niya pinalagpas pa ang pagkakataon na ito kaya hinigpitan na niya ang hawak sa King's Hammer at bumwilo na siya ng isang strike. At sa moment na matatamaan na niya ang Sacred Treasure, sabay rin na nag-crash sa kanila ang flying cart ni Alicia at Naia. Dahil sa explosive impact ay nabitawan ni Dorell ang pagsakal niya kay Tawara at tumalsik ang prinsesa ng malayo. Pero hinayaan na lang niya ang prinsesa dahil kailangan na rin niya muna mag-focus sa kanyang duel kay Alicia na ngayon ay kasanggan na niya, sword to sword, Waterfall Slicer versus the Black Dragon. Tinanong niya kung ano ang ginagawa dito ng daughter of the Sword Master matapos ng mahabang panahon. Ayon kay Dorell, isa itong battlefield at walang lugar dito para sa isang spineless hero tulad ni Alicia. Tumanggi naman si Alicia sa comment ni Dorell at sinabing dapat lang na naga-appear ang isang hero sa oras ng world crisis. Nagdudulot ng malalakas na sparks na kita mula sa malayo ang sangga ng mga espada ng dalawa. At habang nangyayari ito, pinuntahan na ng mga soldiers ang prinsesa at tinulungan nila siyang makaupo mula sa pagkakatalsik. Gusto na sana nilang mag-retreat kasama ang prinsesa, pero hindi ito gusto ni Tawara dahil nilalamon pa rin ang isipan niya ng napakaraming katanungan kung bakit buhay pa si Alicia matapos nilang mag-fail sa pag-slay kay Clivites. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nandito ngayon. Hindi siya makapaniwalang mayroon palang isang survivor ang hero team na pinadala sa Mountain of the Moon. Pero bigla niyang naalala na hindi iyon ang importanteng isipin niya ngayon, kundi ang kanyang goal na i-damage ang The Black Dragon gamit ang King's Hammer. Dahil sa nangyaring pag-crash ni Alicia sa kanila kasabay ng paghampas niya sa Sacred Treasure ay hindi siya sigurado kung nataman ba niya ito o hindi. Meanwhile, mula sa malayo on top of a rooftop, pinapanood ni Clem, Nellel, at Luna ang matinding laban ni Alicia at Dorell. Tinanong ni Nellel si Clem kung magiging okay lang ba si Alicia na lumaban ng mag-isa. Sinabi naman ni Clem na hindi na importante pa kung magiging okay lang siya o hindi. Ang importante lang ay naho-hold back niya ng maigi si Dorell at ang Bullet Army para tahimik na makapasok sila deeper into Hidden Castle. Interesado si Clem na mapuntahan ang Royal Furnace, dahil ito ang tina-target ni Dorell na makuha. At ibig sabihin nun ay ito rin ang goal na makuha ng person sa likod ni Dorell. Ang game plan ni Clem ay puntahan muna ito at silipin. Tapos, kukumpirmahin muna niya kung ano ang true nature nito. At ito ang dahilan kung bakit niya dinala si Luna dito kasama nila ni Nellel. Tanging ang may royal blood lang ang may kayang magbukas ng seal ng furnace door. Napakwestiyon naman si Luna sa isip kung ano ba ang sinasabi sa kanya ni Clem. Nilid na ni Clem ang way dahil alam naman na raw niya kung saan ang location nito dahil nakita na niya ito before.
Meanwhile sa entrance ng Royal Furnace, makikita natin na maraming Royal Guards ang nakabantay ngayon dito. At si Fabio mismo ang nagko-command sa mga Royal Guards na maging alerto. Ayon sa kanya, as long as nasa kanila ang furnace ay kailanman hindi mamamatay ang Hayden. Kaya, pina-allocate niya ang lahat ng mga sundalo nila sa area na ito para sa depensa. Sinabi naman ng isang officer na ninipis ang defenses nila sa right mausoleum dahil dito. Pero hindi na importante yon, ika ni Fabio. Maiintindihan naman daw ng namatay nilang hari at ng kanilang mga ancestors ang desisyon na ito. Nag-aalala ng matindi sa isip si Fabio dahil ang mausoleum dapat ang lugar kung saan magaganap ang coronation ng prince. Alam rin niya na matagal nang dinedread ng princess ang hunch na hindi ito kailanman matutuloy dito. Pero napamura na lang siya dahil sa ngayon ay tanging itong lugar na lang dito pati ang mausoleum ang tanging dalawang lugar na ligtas. Pero nag-stand firm pa rin siya sa desisyon na i-protect at all costs ang furnace. Sumunod naman agad ang officer na binigyan niya ng order, at agad din silang umaksyon. Pag-alis nila, makikita natin sa loob ng malaki at maluwag na hall ang platform kung saan nakahiga ang bangkay ng late king na kakamatay lang. At pag-close up natin, makikita natin na patay na talaga ito, lalo na't pugot na ang ulo nito mula sa katawan dahil sa ginawa ni Clivites. Bigla namang tumindig ang balahibo ni Luna nang may naramdaman siya na weird presence dahil nakarating na sila ngayon malapit sa area ng furnace entrance. Ayon kay Glenn, nasa other side of the wall na ang kanilang pupuntahan. Pero masyadong mataas ang wall na nakaharang at hindi niya kaya itong i-climb sa current form niya. Mahirap rin mag-go around it pa, kaya tinawag na niya si Nellel at inutusan niya siyang ibaba ang kanyang mga bitbit na gamit at ibigay muna sa kanya si Luna, para magawa niyang itulak ang stone wall. Sinunod naman ni Nellel si Glenn at binaba ang kanyang baggage na bitbit. Pero hindi niya matinindihan kung bakit sa kanya pinapatumba ang wall. Sinabi naman ni Glenn na magandang test of strength ito para sa kanya. Ayon kay Glenn, nung hinil niya ang body ni Nellel ay binigyan niya siya ng lakas para maprotektahan si Luna. At nanggaling ang lakas niya mula sa condensed strength ng napatay na troll. At dahil condensed ito, mas malakas pa dapat si Nellel sa troll. Pero dahil sa gentle nature ni Nellel, bihira siya magkaroon ng pagkakataon na magamit ito. Pero, pwede pa rin itong maging advantage kapag ginamit niya ang lakas niya ng biglaan. Kaya, sinabi ni Glenn na itulak lang niya ang pader nang walang iniisip. Nagtiwala naman si Nellel kay Glenn at sumunod. Kaya pinatong na niya ang mga kamay niya sa pader, at bigla ang nag-heave forward. Ikinagulat ni Nellel na nagawa niyang magpatalsik ng isang giant stone brick ng malayo, at nagtumble pa ito pagtama sa isang bato. Na-disappoint naman si Glenn dahil isang bato lang ang napatalsik ni Nellel, pero si Luna nanlaki na ang mga mata sa gulat. Mula naman sa entrance ng furnace, kakatapos lang mag-collect ng Royal Guards para mag-focus ng defense sa isang location. At sakto rin sa timing na nakita ng isang officer ang batong pinatalsik ni Nellel na paparating na sa kanila. Nagtakbuhan silang lahat pero tinamaan pa rin sila ng rubble dahil sa lakas ng mala-rocket na impact na dinulot ng projectile. Kasama si Fabio sa mga nasaktan. Nag-worry naman si Nellel dahil sa tingin niya ay nakarinig siya ng mga sigaw ng mga tao. Pero sinabi lang ni Glenn sa kanya na ini-imagine lang niya yun. Tuwang-tuwa naman si Luna nung inabot na siya ni Glenn pabalik kay Nellel. Tapos, sinabi ni Glenn na plano naman daw talaga niyang i-clear away ang pebbles. Mukhang buhay pa naman ang mga soldiers na tinamaan ng bato, pero dahil doon ay inakala ni Fabio na nakarating na agad dito ang Bullet Army. Tapos, nagulat na lang siya nang bigla niyang naramdaman na nagsisink ang katawan niya. At bigla na lang siyang nilamon ng shadow bago pa siya makapag-react. Hindi lang sa kanya ito nangyari kundi sa lahat ng soldiers na kasama niya. Sinadyang gawin ito ni Glenn ng sobrang bilis at discreet para hindi na sila makita pa ni Nellel. Kaya sinabi na lang niya kay Nellel na kaka-rating lang sunod niya na tulad ng ini-expect niya ay unguarded naman ang furnace. Tinuro niya na ito ang entrance ng Royal Furnace base sa kanyang memory. At dito rin niya na-realize na dito niya mismo unang na-meet si Luna. Hindi siya comfortable sa fact na nag-end up rin siya na swayed sa ramblings ng isang dying brat. Habang naglalakad sila papunta sa gate, sinabi ni Glenn na totoong hindi nakakapili ang isang sanggol kung kailan at saan sila pinapanganak sa mundo. Ganun rin ang buhay ng mga non-humans.
Ang fate ng isang person ay nakadetermine base sa surrounding factors. At dahil hindi napipili ang iyong beginning, ano na ba dapat ang mangyari kasunod nito? Kaya ba talagang piliin ng isang tao ang susunod na mangyayari sa kanya ika ng saloobin ni Glenn? Paglapit sa pedestal, hiniram niya ang kamay ni Luna at dinaikit ito sa mga kasulatan na nasa pedestal. At sinabi ni Glenn na sisilipin niya ngayon kung ano ang fate ni Luna sa buhay. Meanwhile sa skies above ng Merrell River, makikita natin si Garth na nasa kanyang bird beast form na lumilipad sa area kung nasaan ang sphere na gawa ni General Dorell. Sinadya niyang puntahan ito at nagwo-wonder siya kung totoo ba talagang nandito sa loob ng sphere na ito si Clivites. Kaya, agad siyang bumaba sa lupa at nag-transform sa kanyang human form para puntahan ito. Upon inspection, napansin niya na mayroong figure sa loob ng sphere na kamukha ni Clivites. Mayroon rin siyang na-sense na tremendous power mula sa loob ng sphere, pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang sinusubukan ni Clivites na makalabas mula dito. Napatanong na lang siya sa sarili kung natutulog ba sa loob nito si Clivites. Tapos, binigyan niya ang sphere ng isang mabilis at malakas na sipa. At upon testing, hindi man lang ito nag-budge. Kaya, mukhang gawa ito sa isang napakatigas na membrane. At bukod dun, mukhang wala ring sign na gising si Clivites mula sa sipa niya. Tapos, napatingin siya sa likod nang biglang may tumawag sa kanya na isang lalaki. Tinanong siya nito kung magic ba ang gamit niya dahil nakita niya siyang nag-descend mula sa langit. Tapos, nagpakilala ang lalaki sa kanya bilang si Command Rod Royce of the Eslan Army. Sinabi niya sa kanya na nagkaroon ng isang battle dito sa lugar na ito at kakatapos lang niyang mag-direct ng pag-rescue ng mga survivors nila. Napaisip naman si Garth kung ang lalaki bang kumakausap sa kanya ay isang human soldier na nakipaglaban dito. Pero napagdesisyonan rin niya na hindi naman na importante kung sino pa siya kaya tumuloy na siya sa paglalakad. Pero pinigilan siya ni Rod at humingi ng 1 minuto. Pinaliwanag ni Rod kay Garth na habang nag-uusap sila sa oras na ito ay inaatake na ni General Dorell ang kapital ng Haiden. Walang sapat na lakas ang Haiden para pigilan ang puwersa ng kalaban, kailangan na mayroong tumulong sa kanila sa pagpigil kay Dorell. Kaya, nagpakaawa siya kay Garth na dalhin niya siya kay General Dorell. Ayon kay Rod, kapag pumunta siya by horseback ay mapipigilan lang siya ng mga bullet soldiers. Nagbabaka sakali si Rod na baka pwede siyang sumakay kay Garth para makabiyahe sa ere. Sinabi naman ni Garth na mayroon siyang good eyes at nakita niya si Rod na challenge si Dorell at natalo. Kaya tinanong niya siya kung ano ba ang balak niyang gawin, dahil alam ni Garth na mamamatay lang si Rod kaya sinabi niya ito sa kanya. Pero kahit pa ganun ay insistent pa rin si Rod dahil hindi raw niya kayang maupo lang at mapanood ang royal furnace ng Haiden na ninanakaw. At yun ay dahil malakas ang kutob niya na kapag nangyari yun ay ikasisimula yun ng isang napaka-terribleng bagay. Tinanong naman ni Garth si Rod kung ano ang tinutukoy niyang bagay na yun. Sagot naman ni Rod na hindi niya alam kung ano yun exactly, pero sigurado siya na ang balak gawin ng Bullet ay baguhin ang mundo gamit ang magic. Napa-worry naman si Garth nang marinig ang tungkol sa magic. Alam niyang isa itong bad sign at maaaring ito ang mismong bagay na ikinawo-worry ni Lady Zaftir. Nagmakaawa naman muli si Rod dahil wala na raw silang oras pa at kailangan na niya si Garth na dalhin siya sa Hydro. Napaisip naman ng mabuti si Garth dito kung dapat ba siyang gumamit rin ng isang human para matulungan siya nito sa kanyang pag-imbisitga at pagngalap ng impormasyon tulad ng ginagawa ni Clivites kay Alicia, Nellel, at Luna. Pagkatapos magdesisyon, pumayag rin siya sa gusto ni Rod at nagpakilala na rin siya sa kanya. Pero, mayroon itong isang kondisyon. Tinanong naman ni Rod kung ano ang kondisyon na yun at pinaliwanag ni Garth na pagkatapos niyang dalhin sa Hydro si Rod ay dapat siyang tulungan nito. Hindi rin niya dapat subukang matutunan ang tungkol sa kanya at sa kanyang master. Iyon ang mga kondisyon ni Garth, naging 2 na, hindi lang isa. Tinanong naman ni Rod kung anong gagawin ni Garth sa pag-break niya sa conditions niya. Sagot naman ni Garth na papatayin niya si Rod kahit nasaan pa siya sa mundo. Hindi naman completely okay si Rod dito dahil hindi siya maaaring gumawa ng bagay kung saan may betray niya ang Eslan at kanyang hari. Pero tinanggap pa rin niya sa huli ang conditions ni Garth. Pumayag rin siyang patayin siya ni Garth kapag na-break niya ang conditions niya. Kaya, sinara na ni Garth ang kanilang deal at sinabihan na niya si Rod na kumapit sa kanyang legs dahil gagamitin na niya ang kanyang so-called magic.
Hindi naman maintindihan ito ni Rod kaya pinaliwanag pa ni Garth na gamit niya ang dalawa niyang kamay sa paglipad. Kaya sa legs lang makakakapit si Rod. Naintindihan rin naman ni Rod ito matapos mag-isip. Tapos, nag-partial transformation na si Garth at nilabas ang kanyang mga pakpak na braso. Napatanong pa si Rod kung ano yun, kaya sinabihan na siya ni Garth na bilisan na ang pagkapit. Nainip na si Garth sa dami ng tanong ni Rod kaya nagsimula na siyang lumipad. At napilitan ng humabol at madali ang kumapit si Rod dahil dito. Kaya sa huli, nakalipad na sa ere si Garth, kasama si Rod na nakakapit lang sa isa niyang paa, at dala ang kanyang halberd sa kabilang kamay. Naisip naman ni Garth na napaka-useful ng term na magic, dahil kapag ginamit yun ay madaling nako-convince ang mga tao na magic lang ang mga kakaiba mong ginagawa. Pinapakita nito kung gaano talaga ka-unfamiliar ng mga humans dito. At sa oras na nakalayo na ang dalawa mula sa Merrell River, pinagmamasdan na mabuti ni Clem ang entrance door ng Royal Furnace. Tinanong niya si Nellel kung mayroon ba siyang napansin na nagbago, at sinabi naman ni Nellel na wala. Napatanong si Clem kung hindi ba dapat mabuksan ang pinto na ito sa paglapag ng kamay sa pedestal. Sunod, sinubukan niyang ailapag sa pedestal si Luna ng buo. Pero habang nakaupo lang si Luna dito, hindi niya alam ang gagawin niya at napaihi lang siya. Agad naman siyang pinakuha ni Clem kay Nellel para malinisan. Napaisip na ng malalim si Clem kung mayroon ba silang pagkukulang, dahil hindi pera nila mabuksan ang furnace door. Ang sunod na naisip ni Clem ay paano pag pinwersa na lang niya na sirain ang pinto at pumasok. Pero hindi kasi siya sigurado kung okay lang gawin yon. Tapos, mayroon siyang napansin mula sa itaas nung pagtingin niya. Mayroong heat haze na lumalabas mula sa itaas ng Two Towers. Hindi ito usok, kaya ibig sabihin ay naglalabas ng init ang mga towers na ito. Kaya, binilin muna ni Clem si Luna kay Nellel dahil balak niyang subukan pumasok dito mula sa itaas. At nang umuo na si Nellel, hinanda na niya ang sarili niya, at nag-perform na siya ng wall-to-wall rebound jump sa gitna ng Two Towers para makaakyat sa tuktok ng Twin Giant Chimney Towers. Ayon kay Clem, sa lakas ng init na nagmumula sa loob nito ay siguradong magiging abo agad sa pagtalon ang kahit anong ordinary magical beast bago pa ito makarating sa ilalim. Emphasis on the word ordinary. Kaya, tumalo na si Clem at nag-drop mula sa tuktok ng chimney tower. Meanwhile sa furnace door, kino-comfort pa ni Nellel si Luna habang nagtitiwalang makakabalik rin agad sa kanila si Clem. Tapos, bigla na lang may dumating mula sa likuran nila na isang tao. At pagtingin nila dito, nakita nila ang pugot na ulo ng hari na bitbit ng taong ito, kaya sobrang nagulat silang dalawa at nilamon ng takot. Pagpasok naman natin sa loob ng Royal Furnace, makikita natin sa itaas na may nahuhulog na pebbles mula sa butas kung saan dapat makakapasok si Clem. Pero imbis na si Clem ang nakababa, mayroon lamang isang brick na nalaglag mula dito at bumagsak sa lapag. At dahil nakapag-imit ng shadow ang brick na ito mula sa liwanag ng surface ay nagamit ni Clem ito para i-transport ang sarili niyang katawan at dito na siya nakalabas. Expected ni Clem na imposible para sa kanyang current form na makapasok dito nang hindi nasusunog. Tama siya ng desisyon na gumamit ng stones at magtago sa shadows midway ng kanyang pag-drop. Napansin rin niya agad na dahil sa intensity ng init ay siguradong gumamit rin ng mga hide knights ng hindi ordinaryong mga bato sa pagbuo ng furnace. Alam ni Clem na hindi ito isang simpleng heat source lamang, pero kahit na gusto niya sanang mag-peek sa loob nito ay ang possibleng magawa yun mula sa itaas kung saan paakyat ang daloy ng init. At habang iniisip niya kung ano na dapat ang sunod niyang gagawin ay nagtaka siya nang makita na bukas na pala ang furnace door. Napatanong na lang siya kung kailan pa naiwanan ng bukas ito. At paglabas niya, nakita niya si Nellel na wala ng malay at wala na rin sa kanya si Luna. Na-figure ni Clem na hindi si Luna ang nagbukas ng pinto. At bigla namang may nagsalita sa bandang kanan niya na sumangayon sa sinabi niya. At mukhang bitbit ng taong ito si Luna. Pagtingin ni Clem, nakita niya na ang taong may bitbit kay Luna ay wala ng ulo. At bitbit rin ang pugot na ulo ng hari sa kabilang kamay. At, dilat na dilat ang mga mata ng hari. Nagulat si Clem nang makita ito, pero napangiti rin siya sa huli at sinabing hindi niya kailanman inaasahan na may babati sa kanyang isang headless king. Balikan naman natin ang duel ni Alicia at Dorel kung saan makikita natin na tumalsik si Alicia mula sa explosion sa itaas ng stone wall. At pagbaba niya sa isang rooftop,
agad din siyang tumalon patalikod. Kitang-kita sa mukha niya na on the defense siya dahil sa stress na dulot ng relentless na pagsugod at pag-atake sa kanya ni Dorel. Pinuri pa siya ni Dorel sa kanyang strong spirit, pero ininsulto rin siya nito sa kanyang kakulangan sa sword skills kumpara sa kanyang tatay. Tapos, tinawag ni Dorel si Alicia bilang ang daughter of the sword master, habang binibigyan siya ng isang malakas na sword swing. Nagawa namang sanggay ni Alicia ito gamit ang waterfall slicer. Pero sa lakas ng impact ay napatalsik pera ng malakas si Alicia papunta sa isang bahay at tumagos ang katawan niya dito hanggang sa first floor palabas ng bahay na yun. Amazingly, nakakatayo pa rin siya. Pero agad na sinundan ni Dorel ng pagsugod ang atake na yun habang minumak ang pagtawag ni Alicia sa sarili bilang hero. Muli na namang tumalsik ng malayo si Alicia habang samasagi ang katawan sa mga bubong ng iba't ibang bahay, hanggang sa bumangga siya sa isang war mammoth na may sakay na mga sundalo ng bowlet. Dito na si Alicia nakapag-regain ng balance at nagulat sa kanya ang mga sundalo. Napaslap na lang ng mukha si Alicia dahil nahihirapan siyang harapin si Dorel na may taglay na matinding lakas. At dahil sa instincts niya ay hinanap niya agad kung saan manggagaling ang susunod na atake ni Dorel. Pero nagtaka na lang siya nang biglang hindi niya siya mahanap. Tapos, nakita na lang niya sa malayo si Dorel na palayo sa kanya, at dito niya na-realize na dumiretso na pala si Dorel papunta sa furnace at hindi na siya pinansin pa nito. Hindi naman makakapayag dito si Alicia kaya hinabol niya agad si Dorel at ginamit ang war mammoth bilang platform sa kanyang malakas na pag-dash forward. Pagbalik naman ni Dorel sa tuktok ng stone wall, narinig niya ang utos ni Tawara sa mga archers na suportahan si Alicia. Kaya agad ding nagpaula ng mga pana ang mga archers papunta kay Dorel. Madali namang naprotektahan ni Dorel ang kanyang sarili mula sa mga pana at sinabi niyang mga annoying little flies lang ang mga ito. Tapos, sinabi niya na sinasayang lang ni Tawara at ng kanyang mga sundalo ang kanilang efforts. Pero bigla ring nakahabol na sa kanya si Alicia at sinabing hindi sayang ang efforts nila. Agad na ginamit ni Alicia ang secret technique, Rising Dragon para mabilis na makasugod. Pero kahit ano pang bilis ng atake ni Alicia ay nasangga pa rin ito ni Dorel. Sinabi naman ni Dorel kay Alicia na siya mismo ang nagturo ng teknik na ito sa kanyang tatay, at labis na ikinagulat ito ni Alicia. Tapos, nag-draw bigla si Dorel ng isa pang espada at agad namang ginamit ang True Dragonfly Kamaitachi kung saan gamit ang dual swords ay nagpapaulan siya ng maraming sunod-sunod na slashes na naglalabas ng matatalas na projectiles. Hindi na nagawa pa ni Alicia na makailag o masangga ang dami nito kaya tinanggap na lang niya ang mga atake na tumatama sa kanya. Sa sobrang lakas ng atake na ito ay nawawasak pa ang mga parte ng stone wall na tinatamaan ng slashing projectiles. Labis na nag-alala si Tawara para kay Alicia dahil dito. At nang pagbaba ni Dorel sa lapag, na-impress siya sa hindi inaasahan na makita si Alicia na nagawa pang makatayo. Pinuri ni Dorel si Alicia sa pagiging daughter ng sword master dahil matapos niyang tanggapin ang mga atake niya ay kumpleto pa rin ang limbs niya. Nahihirapan man, buhay pa rin ang fighting spirit ni Alicia. Tinutukan na niya si Dorel ng espada at tinanong kung sino ba talaga sa kanya ang tatay niya. Pinaliwanag naman ni Dorel na ang tatay ni Alicia na si Margot ay ang sword master. Naging magkaibigan sila sa iisang school kung saan parehas silang nagpursue ng Path of the Sword. Mag-rivals din sila na nag-compete para sa one and only title of hero. Gulat na gulat si Alicia tungkol dito kaya na-figure ni Dorel na hindi pa naririnig ni Alicia ang kwento tungkol dito. Kaya, nagkwento muna si Dorel sa nakaraan at kung paano siya kinilala bilang ang Dragon Slayer. At dito rin malalaman ni Alicia kung paano sinukuha ni Margot ang path sa pagiging isang hero. Nangyari ang kwento 25 years ago sa city of Esleburg, ang capital ng Eslan. Mula sa grounds ng academy, makikita natin na may nagaganap na tournament at present dito ang parehas na hari ng Haydn at ng Eslan. Sa end phase ng tournament na ito, ang maglalaban para sa final match ay fellow students. At ang isa ay isang assistant instructor, laban sa isang younger disciple na kinikilala bilang isang genius. Ang assistant instructor ay si Dorel at pangalawang beses na niya itong sumali sa challenge. Natalo siya dati ng isang slug fighter, pero mas marami na siyang experience ngayon ay tinatagurian na siyang strongest. Si Margot naman ang isang young up-and-coming man na undefeated pa ang record.
Tinatawag siya bilang once-in-a-millennium talent. Ang mananalo sa kanila ay mabibigyan ng sacred treasure na inabot ang hari ng Haiden ng 6 na taon para kumpletuhin ang paglikha. Bago magsimula ang laban, sinabi ni Dorel kay Margot na huwag siyang mag-go easy sa kanya. Sinabi naman ni Margot na syempre dahil hindi niya afford na gawin yun. At nagsimula na rin ang kanilang sword duel. Ilang saglit pa, natapos na ang match nang iangat na ang flag. Nakangiti si Margot habang nakatutok ang espada nito sa dagwang mukha ni Dorel. Idineklarang ang nanalo sa laban na yun ay si Margot, at nagdiwang ang mga tao. Inis na inis naman si Dorel na napamura na lang at sinuntok ang lapag. Kung sana ay ginanap lang daw ang tournament na yun ng 6 months na mas maaga, siguradong nanalo ito. Napangiti naman si Margot at sinabing baka nga. Noon kasi, mas mahina pa ito sa kanya. Ngunit ngayon, mas malakas na daw siya, at yun ay dahil sa itinuro nito sa kanya. Kung hindi daw siya ang naging master nito, hindi siguro daw siya naging malakas. Nairita naman ang bumangon na si Dorel at sinambit na hindi daw nakakagaan ng loob yun. Bilasan na lang daw nito at kunin na ang treasure. Siya na daw ang hero ngayon. Ngumiti naman ito at sumagot na oo daw. Tumalikod na siya at hinarap ang mga tao. Inangat niya ang kanyang espada at nagsigawan naman ang mga manonood. Habang naglalakad ito palayo, inisip ng natalong si Dorel na tapos na daw ang path nito sa pagiging hero. Si Margot daw ay isang lalaking minahal ng espada. Tunay na henyo daw ito sa lahat ng aspeto. Lumuhad naman si Margot nang lumapit sa hari. Tinawag siya nito sa ngalan niya, at sinabihan na sa pangalan at sa realidad, siya na daw ang naging pinakamalakas na swordsman ng Edthea. At sa ngalan ng hari ng Eslan, ipinagkakaloob nito ang titulong Swordmaster sa kanya at ang family name. Lubos naman itong nagpasalamat sa karangalang ibinigay sa kanya. Dagdag pa ng hari, mula daw sa araw na yun, maaari na nitong tawagin ang sarili niya bilang Margot Glenfall, ang Swordmaster. Bukod pa dun, pinatayo naman ito ng hari ng Haiden at tinawag ng Swordmaster. Sumunod naman ito sa utos niya. Sa puntong kunin daw nito ang sword na hawak niya, dapat ay ma-fulfill niya ang tungkulin niya bilang hero. Ang labanan ng mga magical beasts, protektahan ng mga tao at ultimately, talunin ang 4 na Devil Beast Kings. E-expand daw nito ang mundo kung saan naninirahan ang mga tao. Nang taunjin kung handa na ba siya para doon, sumagot naman itong oo daw. Ipinakuha na sa kanya ang treasure na yun, at malugod niya naman itong kinuha mula sa mga kamay ng hari. Pagkakuha ng espada, tinanggal niya ito sa sheath at inangat. May lumabas na aura mula dito, dahilan upang mapabilib si Margot. Naramdaman daw nitong ang kapangyarihan niya ay nag-uumapaw. Yun daw pala ang treasure ng Haiden. Sagot naman ng hari na oo at yun daw. Gayunpaman, hindi pa kumpleto ang espadang yun. Ang final touches ay dapat gawin ng hero mismo. Na-curious naman si Margot ano ang final touches na tinutukoy nito. Giit naman ng hari na kung ano daw ang unang papatayin nito gamit ang espada na yun ang final touches. Ang kaibahan daw ng treasure mula sa ibang mga magic swords ay vessel ito para sa mga kaluluwa. Nagkakaroon daw ng pagkakakilanlan at walang hanggang lakas ang espada sa pamamagitan ng pagsipsip ng kaluluwa ng mga halimaw na natalo nito. Kaya naman piliin daw nito ng mabuti kung ano ang tatalunin niya. Doon daw nakasalalay kung gaano ito magiging dakilang bayani. Tinitigan naman nito ang espada at napaisip. Samantala, nakatayo lang sa di kalayuan at narinig mula sa likod ni Dorel ang mga sinabi ng hari. Ilang araw ang nakalipas, gulat na gulat si Dorel nang marinig na magpupunta daw si Margot sa isang expedition. Nag-uusap sila sa loob ng isang bar at sinabi nitong kung mag-isa daw siyang pupunta sa lupain ng mga magical beasts, mapipilitan nitong bunutin ang espada niya laban sa mga hindi naman ganun kalakas na mga beasts. At dahil doon, hindi niya daw kailaman maabot ang antas ng isang hero na kayang labanan ng Devil Beasts Kings. Kaya't inisip niyang ang Dragon of the North ang good choice para sa kanya. Hindi inasahan ni Dorel nang banggitin nitong kakalabanin niya ang Dragon of the North. Nababaliw na daw ba siya? Ang tinutukoy daw nito ay minion ni Vorden, ang Devil Beast King ng North. At dahil sa malakas na boses nito, napatingin ang mga tao sa paligid nila at nagulat. Hindi naman nila inasahan yun. Natawa naman si Margot at sinabihan ang master niyang si Dorel na sobrang lakas daw ng boses nito.
Napatigil ito bago sinabing, ang lahat daw ay napapaisip ano ang una nitong tatalunin gamit ang espada niya bilang hero. Pero hindi ito makapaniwalang dragon ang napili niya. Ang habitat daw kasi nito ay lampas ng mapanganib na isthmus. Naroon daw yun sa Dragon Snowfields. At wala pang kahit na sino ang nakakakita ano ang meron lampas ng Dragon Snowfield. Yun ay dahil wala pang hero na nakapasok, ang nakalabas dito. And yet, naisipan nitong pumunta doon dala ang isang incomplete treasure. Confident namang sumagot si Margot na yun daw mismo ang dahilan. Sa tingin niya ay kailangan nila ng magical beast na ganun ng kalibre para matalo ang Devil Beast King. Napatayo naman si Dorel at umalma dahil sa mga pinagsasabi nito. Hindi siya makapaniwala nang banggitin nito ang Devil Beast King. Seryoso daw ba siya na i-challenge niya ang legend na yun? Ang legend na wala pa ni isa ang nakakalapit sa loob ng 1,000 taon. Siyempre naman daw sagot ni Margot. Hindi na nakasagot pa si Dorel dito. Tumayo na si Margot at sinabing kung nakapagdesisyon na daw sila, then maghanap na sila ng mga makakasama. Hindi ba't sasama din daw siya, sabay tawag ditong master. Hindi naman sigurado pa si Dorel dito. Sa isip-isip niya, isang kahangalan ang hominin ang Devil Beast King. Sa panahong yun, hindi niya nga pinaniniwalaan ang kalahati man lang ng mga hero legends na yun. Gayunpaman, alam daw nito ang kakayanan ni Margot higit sa sinuman. Nakakakumbinsi daw ang likod nito. Kung totoo man daw talaga ang legend, then tanging ang taong yun ang may kakayanan na ma-achieve yun. Habang palabas sila, may bumangga naman kay Dorel. Nag-sorry ito sa kanya at sagot naman nitong wala daw problema. Niring nito ang bell na dala niya at sinabing nawa ang blessings daw ng magic ay sumaka niya sa kanilang paglalakbay. Nagtaka naman si Dorel doon at umalis na ang naka-cloak. Tinanong nito ano daw ang meron sa kanila, at wika ni Margot na hindi niya ba daw alam. Ang mga taong yun ay wizards. Napaisip naman ito kung ang tinutukoy niya ba daw ay wizards na parang sa mga fairy tales na pangbata. Tama daw, sagot ni Margot. Hindi daw tulad ng legends ng Haydn, sa mga fairy tales, natututo ang mga hero ng magic mula sa mga wizards at nagagamit nila ito. Gaya na lang ng paghati ng karagatan at pag-split ng lupa. Para daw itong panaginip, pero seryosong sinusubukan daw nilang gawing realidad ang mga yon. Curious naman si Dorel kung possible daw ba yun at sagot lang ni Margot na who knows. Sa ngayon, mukhang hindi pa sila lumalampas sa larangan ng pharmacology. In any case, wala pa daw ito sa antas kung saan maaari nitong isama sila sa kanyang paglalakbay. At nang umalis na nga sila, eventually, na-realize nilang higit pa na mas mahirap sa inasahan nila ang journey na yon. Bukod kasi sa masamang kondisyon ng weather ay hindi biro ang kalaban nila. 4 sila nang magpakita ang dragon. At hindi nila inasahan ang overwhelming strength nito. Binugahan sila nito na pilit naman nilang iniwasan. Nasa harap si Margot, sa gitna ang dalawa pa nilang kasama at sa likod si Dorel. Napatila po ng dalawa sa gitna nang makalapit ang dragon sa kanila. Giit ni Dorel, flammable na stomach acid daw yun kaya naman pinalalayo niya sila. Gayunpaman, hindi na ito natakasan ng mga kasamahan nila at nilamon na sila ng apoy. Nabahala naman si Dorel dahil 2 pang tao ang nawala mula sa kanila. Sinabihan nito si Margot na hindi na daw mabuti yun. Sila na lang ang natitira upang lumaban dito, kaya naman mas mainam kung aatras na sila. Hindi naman pumayag si Margot. Kung aatras daw siya doon, hindi na siya makakabalik pa. Kailangan daw nitong matalo ang kalaban gamit ang espada na yun. Ayaw daw niya na mag-compromise. Magiging unfair daw para sa mga kasamahan niyang umabot na doon kasama siya. Tinanong naman ni Dorel paano niya pa mapapagtagumpayan yun. Sinuggest naman itong gamitin daw ng master niya ang Rising Dragon sa kanya. Gulat na gulat naman ito sa sinabi niya. Pero wika ni Margot, yun lang daw ang tanging paraan upang maabot nito ang taas ng dragon. Nainis naman si Dorel at sinabing, wag daw siyang sisihin nito kapag namatay siya. Pumorma na si Dorel upang sundin ang ninais nito at inutusan siyang tumalon na. Buong lakas naman ang ibinigay ni Margot upang ma-execute ang strategy na naisip niya. Tumalon ito at gamit ang Rising Dragon ay mas nakalampas pa siya sa taas ng dragon upang ma-slash ang mga pakpak nito. Ginamit ni Margot ang single dragonfly at winasiwas ang espada nito, dahilan kaya't nahulog sa lapag ang dragon.
Natuwa naman si Dorel na nagawa niya. Hiniwa ni Margot ang pakpak ng napakalapag ng dragon ng buong lakas. Makikitang hirap ito habang pilit na lumalaban ang dragon. Sobrang intense daw ng battle na yun. At kahit na nahulog pa sa lapag ang kalaban, still, isa pa din itong dragon. Kakaiba ang bilis at nakakapangwasak ang lakas nito. Si Margot naman, mas lalong itong lumalakas sa bawat swing ng espada niya at sa bawat atakeng natanggap nito. Habang si Dorel naman daw, hirap nang makatayo mula sa malayo. Sigurado siyang makakayang paslangin ni Margot ang dragon na yun. At nang isipin niya yun, may nangyari. Galit na ang dragon habang pumorma naman si Margot upang gamitin ang secret technique, Rising Dragon bilang finishing blow. Gayunpaman, may naapakan itong bato na nakatago sa snow. Bahagyang nadal ang execution ng technique nito. At ang sandaling siwang na yun ay hindi pinalampas ng dragon. Nagawa nitong patamaan ng stomach acid si Margot. Nadali ang paa nito, at kasama ng leg na naputol, ang chance nito para sa tagumpay at ang path sa pagiging hero ni Margot ay nilipad na din. Masakit man sa loob ni Margot, wala na itong magawa kung hindi tanggapin ang pangyayari. Bago pa ito tuluyang bumagsak, hinagis niya ang espada niya sa kanyang master na si Dorel. Nagland ito mismo sa harap ni Dorel, bagay na ipinagtaka niya. Napatulala si Dorel, habang napangiti na lang si Margot dito. As if pinauubaya niya ito sa kanya. Nagwawala na ang lubhang nasugatan na dragon. Kaya naman, binitawan na ni Dorel ang dalawang espada na hawak niya. At bago pa nito napansin, swinang na nito ang treasure. Ang espada na ibinigay kay Margot. Gamit yun, nagawa nitong hatiin ang ulo ng napakalaking dragon upang mapaslang na ito ng tuluyan. Bumagsak ang ulo nito sa lapag, at hindi mapaniwalaan ni Dorel na nagawa niyang matalo ito. Tinawag nito si Margot upang sabihing nagtagumpay daw ito sa pagtalo doon. Ngunit may kakaibang lakas ang Dumb-Aloy dito. Nagtaka siya sa nangyayari at napatingin sa hawak niyang espada. Gaya ng sinabi ng hari ng Haiden, sinipsip nga nito ang kaluluwa ng natalong creature. Kusang umangat ang espada paangat ng langit, at unti-unting nitong nakuha ang lakas ng pumanaw na dragon. Laking gulat ni Dorel nang mapansin na ang kapangyarihan ay dumadaloy dito. Habang nakatitig lang sa espada, na-realize nitong yun daw pala ang sinasabing divine treasure. Ramdam nito ang overwhelming presence ng dragon na parang nasa likod niya. Habang hawak nito ang espadang yun, na-overcome siya at nadala ng lakas nito. Ramdam niya ang kaluluwa ng Dragon of the North. Hindi naman siya makagalaw at napatanong ano daw ang presensya na yun. Hindi nito moari ang pangyayari. Ngunit tila narinig niyang sinabi nitong hindi ba daw siya ang may dala-dala nun. Balik sa present, kwento ni Dorel na matapos ang laban na yun sa dragon, na-rescue sila ng mga kasamahan nilang nakasurvive. Nakabalik sila kasama si Margot na nasa bingit na ng kamatayan. Si Alicia daw, bilang anak nito ay maaaring alam na ang nangyari kay Margot matapos nun. At kahit na tinawag siyang Dragon Slayer dahil sa mga pangyayari, hindi nawala ang pagdududa nito. Sa halip, nagbago ang mga yun at naging paniniwala na ang legend ng mga hero ay complete nonsense lamang. At minamanipula lang sila nito. Intentional daw na nabura ang mga mahahalagang impormasyon. At ipinapakalat sa mga tao ang mga pamamaraang imposibleng magawa. Ang tanging katotohanan lang daw ay nalalaman ng mga sumunod na hari ng Haiden. Saktong dumating naman ang Crown Princess na si Tawara habang nag-uusap ang dalawa. Hindi ito makapaniwala sa narinig niya. Tinanong naman ni Alicia kung ang sinasabi daw ba nitong binoraang impormasyon ay tungkol sa magic. Oo daw wika ni Dorel. Ang sikreto patungkol sa origins ng magic ay nakatago sa furnace ng Haiden. Ang bumubulong na boses daw sa loob niya simula ng araw na yun ay ganun din ang sinasabi. Nagtaka naman si Alicia tungkol sa whispering voice na sinasabi nito. Giit naman ni Dorel na wag na daw siyang hamarang sa kanya. Sinama nito ang Dead Dragon gamit ang espada niya at Dark Arts. At lumabas naman ito sa harapan nilang lahat. Gulat na gulat si Alicia nang makita ang kalansay ng dragon. Nang masaksihan yun, nakilala ni Lady Tawara na necromany ito mula sa ancient texts. Hindi siya makapaniwalang magagawa niyang ma-recreate yun. Nakiusap naman ang sundalo sa likod nitong tumakas na daw siya. Tinapat ni Dorel ang espada niya kay Alicia at ginamit ang Dead Dragon Claw.
Hinampas nun si Alicia, habang sumakay naman si Dorel sa dragon at lumipad paalis doon. Nawarak ang kinatatayuan ni Alicia at bumagsak ito kasama ng mga nawarak na bricks. Bakas ang mapaminsalang tama nito kay Alicia, dahilan kung bakit napasigaw at nabahala si Lady Tawara para sa hero. Sumadsad at tumilapon papunta sa lapag si Alicia. Samantala, pinagmamadali naman ng mga sundalo ang prinsesa na tumakas na. Pero hindi nito maalis ang concern para kay Alicia at inutusan silang tulungan ito. Napasilap naman si Dorel sa sinapit ni Alicia bago ito tuluyang lumipad habang nakatayo sa likod ng lumilipad na buto ng dragon. At nang makalayo sila, pilit namang bumangon si Alicia mula sa patong-patong na batong dumagan sa kanya. Bakas ang pagod at paghihirap nito. Naputol na ang kanyang kamay pati na ang kanang binti nito. Gayunpaman, nakakabilib na dahil sa dugo ni Clivites ay buhay pa din ito. Pilit niya namang inangat ang sarili at sinabing, never daw itong masasanay sa ganong klaseng sakit. Mula sa baba, tumingala naman ito at napansin na nawala na si Dorel. Gayunpaman, dahil sa naging pag-uusap nila, mukhang meron na daw itong ideya tungkol sa mastermind na nais malaman ni Clivites na tinawag nitong Clev. Ganun man ang lagay niya, nagawa pa din itong makatalon at may angat ang sarili niya, habang kinakausap si Clev. Paulit-ulit nitong tinawag ang ngalan niya at tinanong kung nakikinig daw ba ito at sumagot sa kanya kung oo. Pina-shut up naman siya nito at nakikinig daw siya. Medyo nagiging interesting lang daw ang mga bagay-bagay sa kung nasaan siya. Makakapaghintay daw ang istorya nito. Yun ay dahil sa nasasaksihan niya. Hindi niya daw kasi alam, pero ang walang ulo na hari ay sinusubukan na itapon ng sarili niyang apo sa furnace. Balik naman muna kay Alicia. Tumalon nito upang makabalik sa may castle habang hawak ang espada niya. Pagkaland nito sa taas, tinanong niya naman si Clem ano daw ang sinasabi nito tungkol sa headless na hari, pati na ang pagsunog kay Luna. Nais nitong malaman ano ang nangyayari, ngunit hindi naman ito sumasagot na. Meron namang lumapit at tumawag ditong Hero Alicia, bagay na ipinagtaka nito. Yun pala ay ang Crown Princess na si Tawara. Masaya daw itong ligtas siya. Nagulat naman si Alicia sa presensya nito at tinanong kung mag-isa lang ba daw itong bumalik doon. Sagot naman niyang tumakas daw siya mula sa mga tao niya nang umusok. Nais niya daw talaga itong makita. Buong akala niya daw kasi ay lahat sila ay napatay ni Clivites. Tinanong nito kung meron pa ba daw iba na nakabalik. Wala na daw, wika ni Alicia. Tanging siya lang daw ang nakabalik. Lahat ng iba pang hero ay pinatay na ni Clivites. I see, sagot nito. Gayunpaman, masaya daw itong at least ay nakabalik siya. Sa ngayon daw kasi, ang puwersa ng Hydrate ay hirap nang mapigilan ng hukbo ni Dorel sa loob ng lungsod. Hindi daw nila kayang malabanan si Dorel, na siyang may treasure at gumagamit ng malakas na magic. Pero dahil naroon daw siya, na meron ding treasure, maaari na daw nilang masupil ang halimaw. Siyempre naman daw, sagot nito. Meron din daw siyang isa pang kasama. Bigla naman itong may na-realize at sinabing bago daw yun, meron siyang nais na sabihin sa prinsesa. Si Luna daw, ang anak nito ay buhay. Takang-taka naman si Tawara sa sinabi nito at pinaulit yun. Paliwanag ni Alicia na nababalot daw ng cloth na may royal crest ito. Isang sanggol na pure blood. Sigurado daw siyang anak niya yun. Hindi makapaniwala si Tawara sa sinabi nitong buhay pa nga ang anak niya. Kaya naman, napaluha ito ng tanungin kung totoo ba daw talaga yun na buhay pa siya. Lumapit siya at tinanong nasaan na daw ito. Sagot naman ni Alicia na dinala daw ito sa may royal furnace. Hindi inasahan ni Tawara ang naging sagot niya. Mamaya na daw magpapaliwanag si Alicia dito dahil papunta na din doon si Dorel. Kaya naman, kailangan niya daw magmadali. Pinigilan naman ito ng prinsesa. Sasama din daw kasi siya. Nagulat si Alicia sa sinabi nito. Sobrang delikado daw kasi. Nangako na lang siya na ibabalik daw ito, kaya naman, manatili na lang daw muna ito sa isang lugar na ligtas. Pero giit niya, wala na daw ligtas na lugar pa doon. Bukod pa doon, siya ay isang ina bago ang Crown Princess. Kung para daw makita niya ang minamahal niyang anak, susundan niya daw ito kahit na gaano pa maging delikado ang sitwasyon. Nang marinig ni Alicia ang statement nito, wala na siyang magawa kung hindi pumayag dito.
Sa kabilang bahagi naman ng castle, makikitang nakahiga sa labas ng furnace ang hinimatay na si Nelel, habang nasa loob nito sina Clem at ang hari na hawak ang sanggol. Nakatitig lang si Clem habang nilapit ng hari si Luna sa may furnace. Kusang sumara ang pinto habang nangyayari yun. Pawis na ang sanggol dahil sa sobrang init doon. At hawak ng hari ang ulo nito sa kaliwang kamay niya. Pugot man ay nakapagsalita ito at inoffer ang flesh and blood daw na yun sa Lord ng Furnace. Bigla namang bamuka ito at nag-respond doon. Sumanga ang init nito sa paligid habang nag-oobserba lang si Clem sa mga pangyayari. Hindi mo ari nito ano ang balak niyang gawin at nang mapansin ang bato sa gilid niya, sinipa niya ito papunta sa gitna ng furnace. Nang dumiretso ang bato dito ay nasunog naman ito at nawala na doon. Kaya naman napaisip si Clem. Sandali lang daw wika nito at inilabas niya na ang isa sa mga galami niya na nakatago. Gumapang ito diretso sa may hari at pumulupot sa braso nito na siyang nakahawak sa sanggol. Nagtaka ang hari nang mapansin ito. Una daw sa lahat, tinanong ni Clem kung yun ba ang tamang paghawak ng apo niya. Mukha daw kasing careless yun. Maaari daw kayang yun ay hindi niya talaga apo. Tumingin naman ito kay Clem at sinabing apo niya daw ito at merong tunay na dugong bughaw. Wala daw duda doon. Na-curious naman si Clem bakit daw. Bakit sinusubukang patayin ito ng former headless king? Normal daw ba para sa mga tao sa mundong yun na pumatay ng bata na para lang basura? Sagot naman niyang hindi daw normal yun. Dagdag pa dun, hindi daw kumikilos ang katawan na yun ayon sa kagustuhan niya. Ang lahat daw ay naaayon sa nais ng furnace. Napatanong naman si Clem sa ibig nitong sabihin. Pagpapaliwanag ng hari, na ang magiging hari ay nagiging abo daw doon, at mula sa abo, sila ay pinapanganak ng muli bilang hari. Yun daw ay sinaunang tradisyon na nila. Kadalasan, meron munang naming ceremony, kung saan ang tunay na pangalan daw nito ay inuukit sa may furnace. Mula sa sandaling yun, hindi na maaaring suwayin nito ang kagustuhan ng fur ants. Dagdag pa niya, ang public name niya daw ay Hydrius. Pero ang tunay niyang pangalan ay Thoth. Inukit daw ang tunay nitong pangalan sa furnace na yun. Gayunpaman, hindi nito kayang may hagis ang sarili niya ayon sa sarili nitong kagustuhan dahil sa influence ng furnace. Kaya naman, ang katawan na yun ay pinapagalaw daw nito. Na-realize ni Clem na siya daw ay maaaring naging abo at binuong muli mula doon. Yun daw ba ang dahilan kaya nito nagagawang makagalaw kahit na wala siyang ulo? Paliwanag ng dating hari, ang anak niya daw, which is ang ama ng sanggol na yun ay takot na may patawag sa may furnace, kaya naman kinitil nito ang sarili niyang buhay. Yun ay dahil sinabi nito ang katotohanan sa kanya bago pa ito maging hari. Inisip kasi niyang at least ay papiliin niya ito, pero maling-mali daw pala siya. Ang kapalaran ng nabubuhay ay napagpasyahan na pagkapanganak pa lang sa kanila. Yun daw ang way ng lugar na yun sa Edthea. Kahit na may mamatay pa ang isa, meron namang mapipiling iba. At ang tanging paraan upang mawasak ang sumpa na yun ay ang tapusin ito. Kaya naman, binitawan na nito ang sanggol at hinayaang mahulog sa loob nun. Walang kamuwang-muwang ang bata, ngunit itinapon ito doon upang masunog lang. Yun daw ang tinutukoy na legend ng hero. Hinayaan lang ni Clem ang hari at hindi ito pinigilan pa. Giit niya, mula daw sa abo ay magiging hari ito. Samantala, sa labas naman ng napinsala ng castle, dumating na si Dorel habang nakatayo sa may lumilipad na dragon. Merong bumubulong-bulong dito, at sumagot naman itong alam niya daw. Ang kailangan nilang hilahin palabas ay ang nilalaman ng furnace doon, upang magawa nilang mawasak ang mundo. Papunta na din doon sina Alicia at ang prinsesa. Tinanong naman ito siya kung okay lang ba daw ito at sagot niyang oo. Mula daw sa lugar na yun, babuhitin na lang nito siya sa likod niya. Kaya naman sinabihan niya itong kumapit para hindi bumagsak doon. Sumunod naman ito at sumakay na sa likod niya. Nang tanungin ito saan ang daan papunta sa furnace, itinuro naman ito nito Wara. Hindi nito inasahan nang bigla na lang tumalon si Alicia habang buhat siya. Maliksi itong tumalon-talon upang maabutan sila Clem sa furnace bago pa si Dorel. Napaisip naman ng prinsesa at sinabing, hindi daw siya ang hari at wala siyang alam tungkol sa katotohanan. Ngunit meron daw mga salitang iniwan ng kanyang lord bago pa ito mamatay. At palagi niya daw iniisip ano ang ibig sabihin nito. Wika nito,
ang tunay na heroes daw ay hindi na nag-exist pa. Ang mga current na heroes daw ay walang kapangyarihan upang matalo ang Devil Beast King. Palagi daw nitong iniisip bakit niya sinabing hindi na sila nag-exist. Bakit daw nito ginigiit na wala silang lakas upang talunin yun? Sa katunayan, sa buong libong taong nakatala sa kasaysayan, wala pang naitalang sinuman na nakatalo sa kanila. Maging ang mga tala bago pa noon ay hindi malinaw. Kung ganon, ano daw ba talaga ang Legend of the Heroes? Nagtataka ito saan ba nakabatay ang paniniwalang kapag natalo ang apat na Devil Beast King ay magbubukas ang mundo. At sino daw ang nagpasimula ng alamat na yon? Hindi daw sinagot ng asawa nito ang mga katanungan niya na yon. Binigyan lang daw siya nito ng cold smile. Maaaring totoo daw na ang dating mga hari ay alam ang katotohanan sa likod nito. Pero kung ganun nga, then ibig sabihin, ipinadala nila ang 13 na hero kahit na alam nilang hindi ito mananalo. Napaka-irresponsible daw nun. At kahit na merong mga rason kung bakit hindi ito mapapatigil, kung hindi daw nila haharapin ang katotohanan, at itatama ang dapat may tama, then mas lalo lang daw silang magdudulot ng damage gaya na lang ng sa oras na yon. At napakaraming buhay daw ang mawawala. Sinabi nito Warren na ayaw nitong maging ganong klaseng hari ang anak niya. Habang tumatakbo, tahimik lang si Alicia at nag-iisip. Hindi niya daw maintindihan kung gaano kahirap yon. Pero sa tingin niya, merong kahulugan ang pagkuha ng challenge na yon, anuman ang sinasabi ng alamat. O kaya, kahit na wala ang legend na yon, sigurado itong haharapin pa din nila ang challenge anyway. Ang pananabik daw sa hindi pa nalalaman, at ang paghahangad ng lakas, sa tingin nito, ang walang hanggang pagnanais ng tao na umunlad ay hindi kailanman mapipigil. Inamin nitong hindi pa din niya alam ano ba talaga ang definition ng hero, pero sa tingin daw nito yun ay ang mga taong hinaharap ang destiny nila ng may positibong attitude. In fact, hindi na mahalaga pa whether tao o beast yun. Ang ganong klase daw ng attitude ang dahilan kung bakit sila tinatawag na heroes ng mga tao. Sa ganong pananaw, then hindi daw matatawag na hero si Dorel. Nawawalan lang daw ito ng pag-asa sa kasalukuyang realidad nila at sinubukan itong wasakin yun. Giit ni Alicia, si Dorel daw ang pumatay sa kanyang ama. Pero mas importante pa doon, siya ay isang kalaban na dapat niyang matalo bilang hero. Yun daw ang iniisip nito ngayon. Napa-comment tuloy si Warren na ang lakas daw talaga nito. Ngunit sagot naman niyang hindi daw. Mas mahina pa siya kesa kay Dorel. At mas lalong mas mahina laban sa Devil Beast King. Pero hindi ibig sabihin nun ay mag-give up na siya sa pagiging hero. Sa totoo lang daw ay muntik na itong bumigay din, ngunit meron daw siyang nakilala na ayaw itong hayaan na mag-give up lang. Nagulat naman ang prinsesa sa sinabi nito at tinanong anong klaseng tao daw yun. Napatigil naman muna si Alicia at naisip si Clem. Sa madaling salita, siya daw ang taong ayaw nitong makilala niya. Balik naman muna sa may furnace, nakangiti lang si Clem matapos ihagis ng hari si Luna. Tinanong nito ang Headless King ano na daw ang mangyayari ngayon naging abo na ang sanggol. Sumilip naman ito sa kanya. Tanong ni Clem, hindi ba't dapat ay magre-resurrect ito mula sa abo? Ano na daw ang nangyayari? Buhat-buhat niya pala si Luna at na-realize na kailangang ang tunay daw pala talaga yun after all. Hindi ba daw pwedeng ipanganak ang isang hari mula sa anino? Tinanong naman ng hari kung pinagpalit niya daw ba ito agad nang hawakan nito ang braso niya. Pero siya na daw mismo ang nagsabi, na ang katawan na yun ay pinapakilos bilang kapalit ng isa na hindi kayang lumundag ng kusa. Ano daw ang mangyayari sa katawang yun kapag hindi na ito possible pa? Tinawag niya itong puppet. Halata naman daw na hindi ito uubra sa kanya. Masama naman ang tingin ng ulo ng hari dito, at bigla na lang nitong nabitawan ng sarili niyang braso. Yun ay dahil nahulog na ang katawan ng dating hari sa furnace mismo. Ashes to ashes wika ni Clem. Napaisip ito kung sinusunog ba ito kapag wala ng pakinabang. Ngayon, sino daw kaya ang darating upang salubungin ito next? Bigla na lang lumakas ang apoy at nabalot ang paligid ng usok. Ngunit nagawa ni Clem na protektahan siya at si Luna nang bumuo ito ng sphere na siyang nagsilbing kalasag nila. Tinanong nito kung pinaplano din daw ba niyang sunugin si Luna gamit yun. Mukhang hindi daw nito nalalaman na kapag mas malakas ang liwanag, mas nagiging prominente ang anino nito. Giit niya, sumuko na daw siya at lumabas, at tinawag niya itong Lord of the Furnace.
Mas lumaki pa nga ang apoy sa lugar na yun at bilang resulta, sumabog na ang lugar at kitang-kita ito mula sa labas, bagay na ikinabahal ni Dorel. Hindi din inasahan ni Tawara at ni Alicia ang nasaksihan nila. Sumabog daw ang takip ng furnace at na-shock naman si Alicia na yun pala ang furnace na hinahanap nila. Sa labas naman nito, nakahiga pa din si Nelel, habang hindi naman makapaniwala si Dorel sa pangyayari. Binulungan siya na magmadali na daw dahil bumukas na ang lid ng furnace. At dahil doon, sinabihan siya nitong pasukin na daw yun agad-agad din. Kahit na napakalaki na ng usok dahil sa pagsabog ay mabilis na lumipad ang dragon papasok kung nasaan ang furnace. Napansin naman ni Alicia ang pagkilos nito. Nabahala si Tawara at inisip ang kanyang anak. Gayunpaman, nakiusap si Alicia na manatili lang daw ito doon. Siya na daw ang baalang pumunta at tignan ang lagay nito. Iniwan niya na nga muna ang prinsesa at mabilis na kumilos. Hindi nito mapaniwala ang hahayaan lang ni Clem na mamatay daw si Luna. Ngunit hindi daw nito pwedeng pabayaan lang si Dorel. Lalo na't under ito sa influence ng Northern Devil Beast King. At dahil nga lumilipad sina Dorel, alam ni Alicia na hindi niya na ito maabutan pa in time. Meron namang dumaan sa taas ni Alcia, dahilan upang ma-out of balance ito. Nang mapansin yun, tinitigay niya lang ito. Tinawag ng paparating si Dorel. At yun pala ay si Rod na gamit ang Snowflower upang umatake. Sa ngayon daw, sisiguruhin itong mapapatigil niya na siya. Ginamit nito ang Ice Javelin attack, nang itutok nito ang weapon niya sa katawan ng dragon at tusukin. Mula sa hindi kalayuan, nakilala ito ni Tawara bilang si Commander Royce. Curious naman si Alicia kung treasure ba ang nakita niya. Sa himpapawid, makikita namang lumilipad si Gart. Siya ang nagdala doon kay Rod at wika nito, manunood lang daw muna siya mula sa malayo. Sinabihan naman itong sana ay gawin ni Royce of Eslan ang best niya. Dahil sa pagtarak ni Rod ng weapon nito sa dragon, dumausdos ito sa lapag at nagpira-piraso ang kalansay nito. Naging matagumpay siya sa pagpigil dito at napabagsak sila. Tinanong naman ito kamusta daw yun. Gayunpaman, naiharang ni Dorel ang espada nito upang hindi siya tamaan ni Rod. Sinipa niya lang ito ng napakalakas, dahilan upang mapatapon siya sa ere. Ilang beses man daw nitong subukan ay useless na yun. Saktong dumating naman si Alicia upang salagin ang espada nito. Hindi inasahan ni Dorel ang presensya niya at halatang nainis ito. 2 versus 1 na ngayon. At dahil sa pagligtas nito, tinanong ni Rod kung isa daw ba siyang hero. Sumagot naman itong oo, ang tanging survivor daw sa Treseng Heroes. Medyo mahirap daw ipaliwanag so didiretsahin niya na siya. Agree naman itong wala na daw oras pa para sa pagpapaliwanag. Nagpakilala ito bilang si Rod at siya naman bilang si Alicia. Samantala, naghanda na at pumorma si Dorel. Nang tanungin ni Rod kung magkasama daw ba silang lalaban, sagot lang nitong maaari daw. Otherwise daw kasi, ang lalaking yun ay siguradong unbeatable. Parehas naman nilang hinanda ang kani-kanilang treasure weapons upang pabagsakin ito. Nang pumorma naman yung dalawang ito na handa ng sumugod, nagkomento si Dorel tungkol sa pag-join forces nila. At mayabang na sinabi na kung dalawang gumagamit ng sacred treasures ang haharap sa kanya, baka sakaling may pag-asa silang lumaban sa kanya. Dagdag niya na totoo nga na silang dalawa ay kabilang sa mga top-tier sacred treasure bearers, pero pointless daw yun dahil after all, ayun lang naman daw ang kanilang rankang kabilang sa kasalukuyang living races sa lupaing yun. Pagkatapos, pinoint niya na laban sa kanya ngayon, wala silang pag-asang manalo, at habang sinasabi niya yun, dalawa pang mga mata ang bumukas sa kanyang noo at nagsimulang maglabas ng ominous na aura. Bigla ring lumakas ang aura na ito at bumalat sa kanyang buong katawan, habang nagulat naman si Rod sa paglabas ng dalawa pang mga mata sa noo nun, at si Alicia ay isinigaw na paparating na yung pagsugod nun. Pumorma si Dorel matapos magpalabas ng aura, at sa isang iglap, bigla siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan dahil sa lubos na bilis. At agad siyang nakarating sa may likuran nila Rod at Alicia, na nagpagulat sa dalawang ito. Sumigaw si Alicia na nasa likuran na nila yung si Dorel, kung saan buong bilis nila ni Rod na sinubukang lumingon dun. Nagawa naman nilang makalingon at mas alagang dual sword strike ni Dorel gamit ang kanya-kanyang armas, pero dahil sa lakas ng power at impact ng atake na yun ay hirap na hirap nila yung pinigilan. Gayunpaman,
Kahit anong struggle nila ay nagawa pa rin silang mapatalsik ni Doral gamit yun, kung saan pagkalipad nila sa ere ay hindi naman tumigil yung general na ito at nag-follow up. Mabilis na nakarating si Doral sa harapan ni Alicia at agad siyang nagpadala ng sword thrust gamit ang kanyang Black Dragon, kung saan sinubukan naman yung harangan ni Alicia ng kanyang Stream Splitter. Kaso nga lang, hindi niya kinayang ma-parry yun at tuluyan yung tumusok sa kanyang dibdib, na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Sinubukan naman siyang tulungan ni Rod at nagpadala din ito ng thrust papunta kay Doral, pero madali lang nailaga ng general ang atake na yun gamit ang pagyuko. At bilang counter sa atake noon ay gamit ang handle ng kanyang espada ay hinawi niya yung spear ni Rod, na nagpagulat dito. Kinuha ni Doral yung advantage sa opening na nagawa ni Rod sumunod noon, at ginamit niya yung momentum ng kanyang parry para magpadala ng strike, na nagpalipad kay Rod papunta kay Alicia, dahilan para sabay silang lumagapak sa lapag. Hindi dun tumigil ang pagsugod ni Doral at mabilis itong lumipad papunta sa kanila habang hinahabol pa lang nilang dalawa ang kanilang hininga. Kita ang pagod sa mukha ni Rod habang napapaubo na ng dugo si Alicia dahil sa mga natamo niya. Napalingon si Rod sa sumusugod na Doral na nagbigay sa kanya ng pagkabahala, pero biglang nakuha ni Alicia yung pansin niya nang sabihin nito na gamitin niya ang kanyang ice. Inutusan siya nito na palabasin yung malaking ice spear na tinutukoy ito, at sumigaw na bilisan niya yon. Agad namang sumunod si Rod at itinapat ang kanyang snow flower sa papasugod na Doral, at agad niyang ginamit dito ang move na Ice Javelin, kung saan gumawa siya dito ng malaking ice shard at ipinalipad kay Doral. Gayunpaman, madali lang yung nailaga ni Doral, kaya napakomento ito na as if naman na matamaan siya ng ganong kalaking teknik. Habang patuloy naman ang kanyang pagsugod, napansin ni Doral na naglaho sa tabi ni Rod si Alicia, na nagpataka sa kanya. Sa hindi nito inaasahan, lumalabas na sinabayan ni Alicia ang higanteng ice shard sa paglipad noon upang hindi mapansin, at galing sa likuran nito ni Doral ay tumalon siya habang sumisigaw na nandito siya at inihahanda ang kanyang espada. Napalingon tuloy sa kanya si Doral, at sa segundong nakuha niya yung atensyon nito, nag-follow up si Rod ng move na tinatawag niyang Ice Jail, na gumawa ng napakalaking yelo na yamakap sa paa ng general. Ipinaalam naman ni Rod kay Alicia na ito na lang ang natitira sa kanyang lakas, at isinigaw na tapusin niya na iyon habang tinatawag siyang hero. Nanggaling sa itaas ni Doral, ginamit ni Alicia ang kanyang teknik na Distant Rising Dragon, Falling Mountain, kung saan binigyan niya ng straight slash si Doral na tumagos galing sa ulo nun hanggang sa tuluyang mahiwa ang buong katawan nun ng patayo. Nahati sa dalawa yung katawan ni Doral dahil dito, habang siya ay napapatanong dun kung kamusta naman ang kanyang atake, habang tinatawag itong halimaw. Nagsimula nang maghiwalay yung katawan ni Doral matapos yun, kaya napasigaw si Rod sa adrenaline na nagawa na nila itong matalo. Gayunpaman, sa hindi nila inaasahan, nagawa pang magkomento ni Doral kahit na nasa ganong kalagayan na ang unconventional at bold ng atake nun ni Alicia, na klase talaga ng teknik na may isip ng isang sword master. Gulat na gulat si Alicia nang makita niya ito. Nagsimulang malaglag yung kanang parte ng naputol na katawan ni Doral, pero bago pa nun marating ang lapag ay bigla itong naging dugulang ulit, na nagpalaki naman ang mga mata ni Alicia at nagpatanong kung devil blood ba yung nakikita niya dito. Pati yung natirang katawan ni Doral na nakakulong sa yelo ay naging dugo na rin, na nagpakomento kay Alicia nang may hindi makapaniwalang tono na yung buong katawan nun ay gawa na sa devil blood. Kinuha naman ni Rod yung atensyon niya at sinabihan siya nito na may paparating na atake sa kanyang kanan, kaso pagkalingon niya ay mabilis nang lumilipad si Doral, or pwede rin nating sabihing Black Dragon papunta sa kanya. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay upang masalag yun, pero huli na ang lahat at nagawa nung mahiwa ang buong pulso niya. Sa lakas ng slash na yon, maski yung malaking ice monolith na ipinalabas ni Rod ay nahiwa din. Tumalsik yung kamay ni Alicia na may hawak ng stream splitter, habang siya ay napasigaw sa sakit ng kanyang natamo. Nabahala si Rod sa paglaglag niya dito, pero buti na lang ay nagawa siya nitong mas alo. Paglanding ng sacred weapon ni Alicia, tumusok ito sa may tabi ni Tora, at nang makita nito yun ay napasigaw yun ng kanyang pangalan dahil sa lubos na pagkabahala. Nagsimula namang mag-crack yung ice monolith at hindi nagtagal ay nagsibagsakan ang mga piraso nun sa lapag. Kaya agad na binuhat ni Rod si Alicia papalayo sa panganib, kaso nga lang ay naiwan sa tabi ng higanteng yelo na yun yung stream splitter niya.
Pagtitig na lang ang tanging nagawa ni Rod nang makita niya yun, at kita ang lubos na pagkabahala sa kanyang mukha dito. Sumunod noon, nakita niya si Doral sa kanyang harapan na unti-unting bumabalik sa solid form, at nang magpakita yun ay tila isa na talaga itong halimaw dahil sa itsura ng katawan nito. Meron na itong pakpak ng isang demonyo, ulo ng Bone Dragon para sa kaliwang kamay, at hawak ang Black Dragon Sword sa kanan. Nang may menacing na aura, idineklara nito na walang halaga ang pagsisikap at pag-asa, dahil lahat ng yun ay walang saysay kapag kaharap ang katotohanan. Kagaya na lang daw na hinding-hindi magiging isang tao ang isang isda, kahit gaano pa daw nilang subukan, hinding-hindi sila magiging tunay na mga men. Ang rason daw doon ay hindi lang talaga sila isang species na kayang maging isa sa una pa lang. Ang katotohanan daw na ang lahat ng species ng Edthia ay hindi kayang gumamit ng mahika nang hindi gumagamit ng stones ang nagpapatunay na inferior species sila. Kinwestiyon naman ni Rod yung pahayag niya tungkol sa pagiging inferior species nila, habang si Alicia ay hirap na sa gilid. Idinagdag ni Doral na ang tunay na human race, ang species na once nag-rule sa buong mundo ay naglaho na daw at iniwan silang mga kasalukuyang tao at yung legends ng mga yon. Minamanipula lang daw sila, parehong humans at magical beasts alike. Para daw matapos na ito, kinakailangan nilang wasakin ang bawat trace ng legends ng mga true men. Habang sinasabi ito, nagpalabas siya ng flame breath galing sa kanyang Bone Dragon head arm, at walang tigil yung pinapante sa dalawa, kung saan mabilis namang inikat-ikot ni Rod ang kanyang spear upang mapigilan yon na dumikit sa kanila ni Alicia. Idinagdag ni Doral na para sa purpose na yon, wala siyang pakialam kung gaano karaming gyera ang kailangan nilang labanan, o gaano karaming mountains of corpse na pagpapatong-patungin nila. Matapos marinig ang lahat ng unique lens sa pamamagitan ng katawan ni Alicia, napakomento siya na nauunawaan niya na ito at ayun pala yun. Ngayon daw ay mostly malinaw na para sa kanya ang goal ni Vordin. Kung iisipin niya nga ikanya, hindi niya pa nakikita yung mga tinatawag nung true humans. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili kung naghalo ba ang mga yon bago niya ma-inherit yung throne ng Devil Beast King. Kung gayon daw, nangangahulugan lang yon na naglaho ang mga true humans na higit pa sa 1,000 taon na ang nakaraan. Kinausap niya si Zaftir sa kanyang isipan at sinabi na mukhang alam pala nito ang tungkol doon pero hindi nito yun sa kanya sinasabi, habang tinatawag yung Zaftai. Matapos yun, pumunta tayo sa sitwasyon niya at ni Luna. At habang tinititigan nito ang Lord of the Furnace, idinagdag nito sa sinabi niya na kahit ganon, hindi niya daw naisip na ang ganitong bagay ay maaaring bakas ng hero's legend. Sumunod noon, ipinakita sa atin ang kanyang tinititigan galing sa furnace, at lumalabas na isa itong particular na libro na may kandado at susi na naka-chain dun. Nang makita niya ang pamagat ng librong ito, tinatawag niya ito the Book of Toa. At nagkomento na hindi niya alam kung bakit niya ito kayang basahin. Naging visible lang daw ito matapos niyang gamitin ang Eternal Shadows upang tanggalin ang ilaw, at kung wala daw yun, nabulag na siya ng ilaw at init dito. Dagdag niya na sa oras na naging visible na yung form noon, bigla na lang naglaho yung furnace. Wala daw duda na ito yung true identity ng so-called Master of the Furnace. Isang simpleng libro ang nagsunog sa hari ng Haydn hanggang mamatay. Muling binuo siya mula sa abo, at ginawa siyang sariling tagapag-alaga nito. Nagkomento siya na lubos itong hindi maunawaan, at napatanong kung maaari kaya itong isa pang anyo ng mahika. Tinanong din niya dito kung dahil ba sa ganitong bagay kaya tinutukan siya ni Alicia ng espada noon, at kung dahil ba sa ganitong bagay kaya itinakda si Luna na maging abo. Napaisip din siya kung dahil ba sa bagay na ito ay nauwi sa pagwasak niya sa castle at sa kanyang pag-consider ng extermination ng lahat ng human races. Napangisi siya matapos niyang maisip ang mga yon, at hindi nagtagal ay nagsimula siyang tumawa ng malakas, na nagpagising sa natutulog na Luna habang karga niya. Matapos niyang ilabas ang tawa niya, nagseryoso siyang muli at nagkomento sa kanyang isipan na meaningless ang lahat ng yon. Wala daw sinabing kahit ano ang previous king, pero likely daw na yung position ng Devil Beast King at yung purpose ng pagbabantay ng lupain na yun ay isa lamang response sa pointless legends ng isang species na naglaho naman na. Sumunod noon, sinabi niya din na irrelevant ang birth at destiny, at mula pa sa simula ay meaningless daw ang mga yon. The world is gray din daw ika niya. Matapos yun, biglang nagbago ang tono ng kanyang salita,
At lumabas na lang sa kanyang bibig na kung mula sa kaguluhan isinilang ang mundo ay marahil ganoon din siya. Napatanong tuloy siya matapos niya yun sabihin kung kaninong mga salita kaya yun, at kung sa kanya ba talaga yun nanggaling. Inisip niya na lang dito na siguradong bored lang siya. Sumunod noon, napatingin siya kay Luna ng iba sa normal niyang tingin, na naramdaman naman ni Luna, at napatanong siya kung bakit ba siya naglalakad-lakad kasama ang monkey child na yun. Inilapag niya si Luna at nagsimulang maglakad papalayo, kung saan sinubukan siya nitong tawagin. Sinabi niya na tapos na siya sa pagsubok na ubusin ng humans, wala na daw siyang pakialam sa Book of Toa at sa tinatawag na true humans, at napagdesisyonan niya dito na bumalik na ng Moon Mountain. Habang sinusubukan naman siyang tawagin ng umiiyak ng Luna, idinagdag niya na inasahan niyang baka may nagbago, pero mukhang wala naman daw. Bago makarating sa pintuan ng furnace room, inisnap niya ang kanyang daliri, at bumagsak na sa lapag yung Book of Toa, habang si Luna ay humagulgol na dahil sa kanyang pag-iwan dito. Bigla naman siyang kinausap ni Alicia galing sa kabilang banda, at sinigawan siya nito na huwag niya itong pinagluloko ng paulit-ulit, at tinanong kung sisuko na lang ba siya dito, habang takang-taka naman si Rod sa bigla niyang pagsasalita. Napakomento tuloy si Glenn na buhay pa pala siya, habang si Alicia ay naiiritang sinabi na huwag niyang tangkaing mag-joke tungkol dun. Sinabi naman ni Glenn na naiintindihan niya na yung objective ni Doral at Vordin, at nakita niya na daw ang tunay na identidad ng mga iyon. Sa katunayan nga daw ay wala siyang rason upang pigilan ang mga iyon. Kung gusto daw ng mga iyon na burahin ang bakas ng hero, hayaan daw nilang gawin ng mga iyon ang gusto nila. Kahit ano naman daw ang nangyari sa human world sa prosesong yun ay none of his business. Nang ay dadagdag niya pa lang na dapat nang subukan ni Alicia na dalian at gawin ng isang bagay, sumigaw si Alicia na hindi yun ang kanyang tinutukoy. Pinpoint nito na si Luna yung sinasabi niya dito. Tinitigan na daw ba nito ni Glenn si Luna sa mga mata nun at sasabihin ba nito na gray ang mga yon? Bigla siyang tumakbo papalapit mismo kay Doral na nagpabahala kay Rod. At habang ginagawa niya yun ay idinagdag niya na wala siyang pakialam kung ano ba dapat ang isang true human, at wala din daw siyang pakialam sa true hero o sa pagiging manipulated ng old legends. Hindi siya tumigil sa pag-charge habang isinisigaw na walang dahilan para tawaging inferior species ng mga matagal nang wala ang mga taong nabubuhay ngayon. Iginiit nito kay Glenn na tumingin sa mga mata ni Luna at tinanong kung ano ba ang kulay ng mga yon, mga mata daw ba yon ng inferior species. Napalingon naman si Glenn kay Luna dahil dito, at nakita niya yung mag-struggle at umiyak habang sinusubukang makalapit sa kanya. At sa kabila ng pagiging hirap nung makatayo, pinilit ni Luna na gawin yun, at kinalaunan ay nagawa niyang makatayo sa dalawang paa habang umiiyak. Kita ang nakakaawang itsura ni Luna matapos niya yung gawin, at hindi nagtagal ay nagawa nitong maglakad papalapit kay Glenn. At habang ginagawa nito yun ay sinabi ni Alicia sa kanya na tignan niya ang mga mata nun at hindi daw ba ay gusto niyang makita yun na lumaki. Habang sumusugod naman si Alicia dito, sumigaw si Doral at tinanong kung paano siya balak labanan nito nang wala siyang sacred treasure. Pagkasabi noon, mabilis siyang lumipad papunta kay Alicia na nagtatangkang tumakbo patungo sa kanyang naputol na kamay na may hawak ng stream splitter. Habang tumatakbo, paulit-ulit na sumisigaw si Alicia kay Glenn na sagutin siya sa kanyang tanong kung anong kulay ng mga mata ni Luna. Si Glenn naman, sa kabilang banda, ay binuhat si Luna at tinaas ito sa ere habang tinitignan ang kanyang mga mata. Habang nakatitig siya sa kumikislap na mga mata ng sanggol, sinagot niya si Alicia na kulay light purple yun. Ipinakita sa atin na sa kasamaang palad, naabutan ni Doral si Alicia bago pa siya makarating sa espada. Sinabi ni Doral sa kanya na ito na ang katapusan habang tinatawag siyang anak ng Swordmaster, ngunit agad din niyang binawi ang pahayag na yun at tinawag siyang peke na bayani. Gayunpaman, sa hindi nito inaasahan, isang napakalaking tipak ng bato ang lumipad papunta kay Doral, na ikinagulat niya at nagpalipad sa kanya dahil sa lakas ng impact noon. Lumabas na si Nelel pala ang nagtapo ng batong yun, at pagkatapos gawin yun ay sumigaw siya kay Alicia upang ipaalam na sinusuportahan niya ito, kung saan ngumiti si Alicia at nagpatuloy sa pagtakbo papunta sa espada habang sinasabi na ayos lang sa kanyang maging isang peke. Idinagdag niya na ayos lang na hindi siya maging totoo, habang napansin naman ni Rod na ang yelong tinatapakan nila ay nagsisimula ng matuno at maging tubig. Patuloy na nakikinig si Glenn habang nakatingin sa masayang si Luna,
at idinagdag pa ni Alicia sa kanyang sinabi kanina na kahit ganoon, isa pa rin siyang bayani. Nang makalapit na si Alicia sa espada, iniunat niya ang kanyang naputol na palso at itinuro yon. Dahil dito, gumalaw ang kanyang kamay at nagsimulang alugin ang espada upang bunutin ito mula sa lupa. Nang mapansin ito ni Doral, nakuha nito ang kanyang atensyon. Nakita niyang nagsisimula ng muling damikit ang kamay ni Alicia sa kanyang palso, dahilan para isipin niyang mayroon din itong devil blood sa kanyang mga ugat. Matapos naman marinig ang lahat ng sinabi ni Alicia, nagpalabas si Glenn ng tahimik na scoff, seemingly na na-convince siya ni Alicia pero ayaw niya yung sabihin. Sumunod noon, matapos ma-reattach ni Alicia ang kanyang kamay sa palso niya, agad niyang ginamit dito ang Rising Dragon Altar, Rising Waterfall, at dahil nasa pagkatunaw ng yelo na inaapakan nila, mas naging epektibo ito nang tumama ito ng solido kay Doral. Nagsanhi ito ng mala-geyser na epekto dahil sa mataas na water discharge na ginawa nito, kung saan tila lubos na nabahala naman sila Rod, Thora, at Nellel sa kanilang nasal ayan. Nilamon si Doral ng pambihirang atake noon ni Alicia, at kita dito ang gigil ng hero na ito habang pinapadala yon. Habang pinapanood naman ito, napatanong si Thora kung nagawa na ba talaga ni Alicia na matalo yon, kung saan nababahala namang sinabi ni Rod na hindi. Ipinaliwanag niya kay Thora ang pangyayari, at habang ginagawa niya yon ay ipinakita sa ating na sa kabila ng grabing move ni Alicia, nasa alagperan yun ni Doral at mukhang yung Bone Dragon headhand niya lang yung napuruhan. Nang lumingon ito kay Alicia, ipinakita din siya sa atin na siya pa ang nabigyan ng malaking hiwa sa katawan, na nagpabigla sa kanilang lahat. Nagsimulang malaglag si Alicia galing sa ere, kaya napasigaw sila Nellel sa pagkabahala. Takang-taka naman si Thora kung papaano yun nangyari dahil si Alicia nga daw yung nagpadala ng cut dun kay Doral, kaya ipinaliwanag ni Rod sa kanya na shallow yun. Nasalag daw yun ng sword at nahiwa daw si Alicia ng 2 beses bago yung hero's blow. Dahil daw sa power ng treasure ay naging barely visible yun. Sa side naman ni Doral, nagkomento siya habang pinapanood si Alicia na malaglag, na hanggang dito na lang ang limitasyon ng isang fake hero after all, walang pag-asa sa kahit ano, at walang kayang tuparin na kahit ano. Naghanda siyang muling sumugod at idinagdag na na-surprise siya nung lumabas ang devil blood sa kanya, pero mukhang needless worry lang daw yun. Habang nalalaglag, clean ear ni Alicia ang kanyang lalamunan na nagpakuha ng atensyon ni Doral. Sinabi niya sumunod noon na mali ito, at pinpoint na ang dahilan kung bakit hindi nito nagagampanan ang anuman at hindi makapangarap para sa kahit ano ay dahil siya mismo ang nagtakda ng kanyang sariling limitasyon. At nang dahil siya ang nagtakda ng kanyang sariling limitasyon ay hindi niya kayang maging isang hero. Huwag daw itong gumawa ng mga excuse kagaya ng pagkukulang ng mga kwalifikasyon o sa mali ang legends. Nairita naman si Doral sa mga sinabi ni Alicia at sumigaw ito na hindi niya alam kung kailan dapat manahimik. Gayunpaman, hindi dun nagpauga ang nanghihinang Alicia, at nagkomento ito na hayaan itong sabihin ito iyon sa kanya. Ang aim niya daw simula pa lang, ay yung sword nito. Nang sabihin niya yun ay napalingon naman si Doral, at sa laking gulat niya ay biglang naputol yung blade ng espada na yun. Windang na windang yung general na ito sa pagkabasag ng sacred treasure niya, at sumigaw ito na imposibleng-imposible na mangyari yun. Sinabi naman ni Alicia na oo at imposible yun, pero simula kanina niya pa daw naririnig yung bagay na ito. Ang kakaibang tunog kapag nagka-clash ang kanilang mga espada, ang faint scream ng espada nito ni Doral. Napaisip tuloy si Doral sa kung ano ba yung kakaibang tunog na nairirinig niya, habang si Thora ay may napagtanto dun. Napalingon siya sa ka-King's Hammer at na-realize na tumama nga talaga ang kanyang atake kanina. Bago tuluyang lumagapak sa lapag, idinagdag ni Alicia na nag-thrust lang siya sa bandang naririnig niya yung faint scream na yun gamit ang buong lakas niya. Sa kabutihang palad, mabilis namang kumilos si Nellel upang subukan siyang saluhin, at dahil sa agarang pag-react nito ay nagawa siya nung mas alo at mailapag ng ligtas. Matapos siyang ailapag, sinabi niya na iniisip niya kung ano na kaya ang mangyayari ngayon dito kay Doral. Pinpoint niya na yung buong katawan nito ay gawa sa devil blood, at ang tunay na may-ari daw ng devil blood na yun ay ibang tao. Paasar niyang tinanong kung paano kaya huhusgahan ng may-ari ang isang lalaking pinahina dahil sa pagkabasag ng kanyang sacred treasure, bagay na nagbigay ng halatang inis at kaba kay Doral.
Hindi nagtagal, bigla nang nagkaepekto ang pagkabasag ng sacred treasure ni Dorel sa kanya at nagsimulang madisintegrate ang kanyang katawan habang nagsisilabasan yung devil blood doon. Unti-unting nalasag ang katawan ni Dorel kung saan nagsimula ito sa paglaho ng mga buhok at balat niya. Binalot yung paligid ng general na ito ng aura at tumatalsik na dugo, at pinpoint ni Tawara na nag-gush out na yung dugo nun. Nang tignan niya ding maigi yung itsura ni Dorel habang nangyayari yun ay napakomento siya na ang gruesome ng itsura nun. Sumang-ayon naman si Alicia sa kanya at sinabi na sobrang dali niyang pinutol yun as expected, at idinagdag na sabi niya na nga ba. Nagsimula na ring maglaho ang laman loob at muscles ni Dorel habang patuloy ang pagtanggal ng devil blood sa kanyang katawan, at habang nangyayari yun ay napapasabi siya na hindi ito maaari. Ayaw niya itong mangyari at mawala sa kanya dahil wala pa nga daw siyang na-accomplish na kahit ano. Inulit niya ito sa kanyang sarili, at sinimulan niyang alalahanin si Margot bago pa nila kalabanin yung dragon, at sinabi niya dito na hindi niya ginustong makita ito na mauwi sa ganon, kaya ayun daw yung dahilan ng isang specific na bagay na ginawa niya. Matapos niya yun maalala, tuluyan nang sumabog ang kanyang katawan at na-disintegrate habang pinanood nila Alicia na mangyari yun. Nagsibagsakan sa lapag ang broken sacred weapon niya at ilang crystals na naka-embed sa kanyang katawan nung okay pa siya. At nakita yun ni Rod, agad na napansin ni Rod na magic crystals yun, at kita ang pagkagulat at pagkabahala sa mukha niya nang makita niya na siyam na ganun ang naka-implant sa katawan nun ni Dorel kanina. Gayunpaman daw, habang tinititigan ang kalangitan kung saan naglaho ang katawan ni Dorel, idinagdag niya na pero sa tingin niya ay ito na ang magsesettle doon ngayon for good, at dapat lang. Sa isip naman ni Alicia, sinabi niya na tama si Rod. Tapos na daw ngayon ang kanilang laban-laban kay Dorel, pero sa tingin niya daw na yung owner ng Devil Blood na gamit noon, si Devil Beast King Vordin ay magbabackdown na lang dahil dun. Nang nababahala niya palang ina-anticipate na kung dumating dun si Verdane ng ganito na ang sitwasyon nila, dumating dun si Clem at sinabi na hindi yun darating, at pinpoint na hindi rin sapat ang lakas kung ang Devil's Blood lang ang problema nila doon. Napalingon silang dalawa ni Nellel dito at napasigaw ng kanilang pangalan dahil sa relief na makita sila ni Luna. Gumaan yung pakiramdam ni Alicia dito at sinabi na thank goodness na kasama nito si Luna. Nagtaka naman si Tawara nang marinig niya yung pangalang Luna at napalingon nito sa kanila. Nang makita nito si Luna, na masayang inaabot sila Alicia, nanlaki ang mga mata niya at napasabi na anak niya yun. Narinig naman siya ni Luna at dahil doon ay napalingon nito sa kanya, at agad siyang tinawag na mama. Nagsimulang umiyak si Tawara dahil sa tuwa nang makita niya yung anak niya, at agad-agad na tumakbo ng buong bilis upang makalapit dun agad, kung saan nabitiwan niya yung King's Hammer dahil din dun. Nakuha niya naman yung atensyon ni Rod habang tinatawag na anak si Luna, at nagulat ito nang ma-realize na siya si Princess Tawara. Wala nang pinansing iba pa si Tawara at patuloy lang tumakbo, at nang malampasan niya sina Nellel at Alicia, napatanong si Nellel kay Alicia kung siya ba yung nanay ni Luna, kung saan sumang-ayon siya, at pinpoint na ang nangyayari dito ay isang mother and son reunion. Bukas kamay na tinawag ni Tawara si Luna nang makakalapit na siya, pero bigla siyang pinigilan ni Clem at sinabi na doon lang muna siya, na nagpatigil sa kanya at nagpataka. Maski si Alicia ay nabigla sa ginawa nito ni Clem. Napatayo siya sa iritado at sinigawan niya si Clem kung ano yung problema nito at huwag daw nitong pigilan si Tawara, kung saan agad nababahala naman siyang pinagsabihan ni Nellel na maa-aggravate niya yung wounds niya sa pagkilos niya. Pinpoint naman ni Clem na ito ang triumphant return ng King, at babalik daw ang King gamit ang sarili niyang power. Nagtaka si Tawara sa ibig niyang sabihin, pero hindi nagtagal ay ipinakita niya ang sinasabi niya dito sa pamamagitan ng pagbaba kay Luna sa lapag upang mag-isa itong maglakad. Napalingon si Luna sa kanya, at idinagdag niya sa mga sinabi niya na babalik ito gamit ang sarili niyang power, with dignity. Tuwang-tuwa naman si Nellel nang makita niyang kaya nang tumayo ni Luna nang mag-isa, at ganun din ang naging reaksyon ni Tawara. Matapos mapalingon ni Luna kay Clem ng saglit, sinimulan niya nang subukang maglakad papunta sa nanay niya. Kaso nga lang, dahil hirap pa ito ay gumgewang-gewang pa siya, na nagpabahala naman kay Alicia. Sinabi naman ni Clem na okay lang yun habang nagagawa ni Luna na maibalik ang kanyang balanse nang siya lang mag-isa, na nagbigay naman ng lubos na hindi maipaliwanag na tuwa kay Tawara. Idinagdag ni Clem dito na hinding-hindi tumitigil ang isang king sa pag-move forward.
Sinir naman nito Wara ang kanyang anak sa pagsabi na konti na lang at maaabot na siya nito. At ganun ang ginawa nila Alicia at Nellel on the side kung saan isinisigaw nila na kaya yun ni Luna. Kita naman ang determinasyon sa cute na mukha ni Luna habang pinupush ang kanyang sarili na maabot ang kanyang nanay. At hindi nagtagal ay nagawa na niya yung maabot, kung saan agad naman siyang binigyan ng mainit na yakap nito Wara habang wine-welcome back siya nito. Napasigaw din sa tuwa sila Alicia at Nellel na nagawa yun ni Luna, at nakakamangha daw siya. Napangiti din ng bahagya si Glenn nang masilayan niya yun na tila ba nakasense ng pagiging proud, kaya napakomento si Alicia na huwag nito yung isipin dahil siya daw mismo ang umatake sa castle ng mga yun at nang kidnap sa prince in the first place. Gayunpaman, brinish off niya lang din yun agad at hinayaan na ang kanyang katawan na bumagsak sa lapag, na nagpagulat naman kay Nellel. Nagkomento siya dito habang nakangiti na masaya siya dahil nagawa nilang maibalik si Luna sa bansa na yon. Tuluyan na siyang nawalan ng lakas, kaya lalong nabahala si Nellel sa sitwasyon niya, habang si Rod ay mabilis na tumakbo papunta sa kanya habang tinatanong kung okay lang ba siya. Pagkarating naman ni Rod sa tabi niya, pinagsabihan niya lang ito na ay paasikaso na agad ang kanyang sugat sa lalong madaling panahon, at okay lang daw siya dahil hindi daw singlalim yung mga sugat niya kumpara sa nakikita nila. Mas importante pa daw dun, sabihin daw nito sa mga troops blue tungkol sa pagkamatay ni Dorrell, or ng general ng mga yon. Sumang-ayon naman si Rod dun at sinabi na kinakailangan nilang pigilan ang gyera. Nagsimula na siyang tumakbo papunta sa battlefield habang sinasabi na ipapakalat niya yung impormasyong yon, at nagsorry siya kay Nellel dahil iiwan niya na daw ang sitwasyon dun sa kanya, kung saan sumang-ayon naman si Nellel. Matapos yun, ipinakita sa atin na kinuha ni Glenn yung Book of Toa at sinabi na itatabi niya muna yun hanggang sa mahanap nila ang katotohanan. Inilagay niya yun sa loob ng kanyang shadow, habang merong isang gecko ang lumapit sa kanya galing sa likuran. Ipinakita sa atin ng close-up ang itsura nito, at bigla itong nagsalita at sinabi na pagsisisihan niya yung ginawa niya ngayong araw, habang tinatawag siya nitong Clivites. May pinpoint ito tungkol sa flames, at sinabi na papalapit na ang Toa's awakening. Agad niya naman itong inimmobilize gamit ang shadow tentacles niya, at sinabi na wala siyang alam na kahit ano tungkol sa Toa, nor may intensyon siya na matuto sa gecko na ito. Pinpoint niya nang may nanlilisik na mata habang tinititigan nito na kalaban niya ito, kung saan matapos nilang magkatitigan ay naging apoy yung gecko at naglaho. Napaskof siya matapos iyon at sinabi na sa ngayon ay tapos na ang gyera na ito. Pero habang pinagmamasdan ang naging pinsala ng labanan, idinagdag niya na pero mukhang marami pa siyang kailangang matutunan tungkol sa mundo ng mga tao. Habang nangyayari yun, pumunta naman tayo kay Rod na gawa niyang makarating sa banda kung nasaan ang ibang soldiers. Galing naman sa ilalim ng rubble, tumayo dito si Fabia at napatanong kung nasaan siya. Nag-echo naman sa paligid ang pagsigaw ni Rod habang tumatakbo na tapos na ang gyera. Habang ipinakita din sa atin sina Ian na nakahandusay sa pile of hay, at napatanong ito kung tapos na ba yung gyera. Sa outskirts ng Hydrate, makikita din natin si Garth na pinagmamasdan ang lahat ng pangyayari galing sa tuktok ng isang patay na puno. Matapos masilayan ang lahat ng nangyari dito, nag-transform na siya sa kanyang bird form at lumipad papalayo. Pagkaalis niya, dumating naman doon ang reinforcements ng Eslen kasama ang nagtawag na Mikkel. Pagkarating nila, nagsimula ng Ramonda sa area ang troops, habang yung general doon at yung kasama nilang high priest ay pinuntahan agad ang blood sphere kung nasaan nakakulong si Clivites. Nang hahawakan pa lang yun ng general, agad itong pinagsabihan ng high priest na huwag niyong gawin, at ipinaliwanag na yung being sa loob noon ay buhay pa, at probably ay pinipili noon na hindi lumabas on purpose. Sumunod noon, sinabi ng general na dapat nilang ipagbawal ang entry sa area na yun. Ang buong visible area na yun. Hinding-hindi daw nila dapat hayaang palapitin ng kahit sino sa blood sphere na yun. Habang nangyayari naman ito, bumalik tayo sa town at dito ay may ilang nahuling Bowlet troops ang Eslen reinforcements. Sa loob ng isang nagpahinga ang grupo ni Glenn, at dito ay ginagamot ni Nellel si Alicia. Matapos siyang lagyan ng bondage ni Nellel, sinabi niya na mabuti na kaya niyang gumalaw ng maayos, pero ayaw daw talagang mawala ng tuluyan ng sakit. Pinpoint niya na masakit pa rin yung sugat niya sa tiyan, kung saan sinabi ni Glenn na hinil niya yung mga injuries na dapat ay nakakamatay in an instant, kaya syempre daw ay mananatili pa rin ang kaunting sakit dun.
Napakomento naman si Nellel na talagang nakakamangha ang skills ng kanyang master, kung saan sinabi ni Clen na daw hindi ito sing lakas kumpara noong pinagaling niya ang katawan nito noon, hindi niya agad pinahinto ang pagdurugo para hindi magdulot ng hinala. Idinagdag pa niya na mula ngayon, itatago na nila ang kapangyarihang iyon sa kanilang grupo lamang. Agad na sumunod si Nellel dito, habang si Alicia ay tinanong na Steel, ano daw ang tingin niya tungkol sa story na iyon. Tinanong niya naman pabalik kung ang tinutukoy ba nito ay yung tungkol sa true human na hindi na ngayon nag-e-exist at ang mga Kat-Anji tanging naging true heroes, kung saan sumang-ayon si Alicia at tinanong kung sa tingin niya ba ay totoo yun. Sumagot si Clen na hindi niya alam at ipinaliwanag na ang certain dito ay ang name na Toa, at ang fact na yung libro na yun ay inimpluwensyahan ng lahat ng generation ng King of Hiden. Ang katotohanan daw ay probably nasa loob ng hero legends. Hindi sa current ones, kundi sa original source material. Yung libro daw na na-obtain niya ay merong kalakip na susi, pero hindi daw nabuksan ng susi na yun yung libro. Nagkasya naman daw yun sa butas pero hindi niya daw yun maikot. Napatanong naman si Alicia na kung gayon ay susi daw ba yun ng ibang libro, kung saan sumagot siya na mukhang ayon ang pinaka-logical na conclusion, at mukhang hindi daw yun isang bagay na pwedeng piliting buksan. Napaisip tuloy siya na marahil 2, 3, o higit pa dun ang libro na meron, at naisip niya din kung gaano kaya magiging kahirap upang hanapin yun. Bumukas naman bigla yung pintuan ng kwarto nila na nagpakuha ng kanilang atensyon, at lumalabas na si Fabia yun. Nagpadala ito ng mensahe at sinabi na si Her Majesty Queen Dowager Tawara ay naghihintay sa kanila. Sumunod nun, pumunta naman sila sa throne ng Queen. Habang nilalaro dito ni Tawara si Luna, nagkomento ito na karamihan sa castle ay nawala, pero masaya siya na ligtas ang throne. At higit daw sa lahat, ligtas din daw ang kanilang king. Sinabi niya di na kaya niya sinomen silang tatlo dito ay para sa wala ng ibang dahilan. Silang tatlo daw ang great benefactors ng kanilang kingdom, at gusto niya daw na pasalamatan sila ng buong puso. Tinawag niya silang tatlo bilang Lady Nelly, Sir Clen, at Hero Alicia, at tinanong kung meron ba silang mga kahilingan. Mapalupain man daw yun or titles ay sabihin lang nila ang kahit ano na pasok sa kanyang kapangyarihan na maibigay. Napakwestiyon naman si Clen sa sinabi nitong kahit ano, at kung gayon daw ay hinihiling niya na maging magic tutor ng King o ni Luna.